Isang matandang babae ang nagbabala sa isang milyonaryo na huwag maglakbay kasama ang kanyang asawa at, kinabukasan ng umaga, isang marangyang kotse ang lumitaw sa harap ng kanilang bahay. Maaliwalas ang umaga sa bayan ng San Isidro. Sumisikat ang araw sa baybayin, kumikinang ang mga alon sa asul na karagatan, habang ang mga mangingisda ay nagsisimula ng bumalik dala ang kanilang mga huli. Sa maliit na pampublikong paaralan malapit sa plaza, si Mariquit Fernandez ay abala sa paghahanda ng kanyang silid-aralan para sa bagong araw. "Ma'am Mariquit! Ma'am Mariquit!" sigaw ng mga batang papasok sa silid-aralan, ngiti sa kanilang mga mukha habang tumatakbo papalapit sa kanilang minamahal na guro. "Magandang umaga, mga munting bituin," bati ni Mariquit, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang magandang mukha. 30 taong gulang na si Mariquit, ngunit ang kanyang kayumangging balat at maamong mukha ay nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang mas batang dalaga. 5 taon na siyang nagtuturo sa San Isidro Elementary School, na pamahal sa mga bata at sa simpleng buhay sa bayan. Hindi man siya tubong San Isidro, tinanggap siya ng mga tao roon na parang isa sa kanila. Sa loob ng 5 taon, naging tahanan na niya ang bayan. "Ma'am, totoo po ba na may darating na malaking hotel sa ating bayan?" tanong ni Carlo, isa sa kanyang mga estudyante. Napahinto si Mariquit. Narinig na rin niya ang tsismis. May malaking kumpanya raw mula sa Maynila ang bumili ng malawak na lupain sa tabi ng dagat. Plano itong gawing isang 5-star resort. "Hindi ko pa alam ang detalye, Carlo," sagot niya, "pero kahit anong pagbabago, kailangan nating tanggapin at harapin ito ng bukas ang isip." Sa labas ng bintana, nakita ni Mariquit ang isang itim na sasakyan na huminto sa harap ng munisipyo sa kabilang kalsada. Hindi karaniwan ang makakita ng gayong mamahalin na kotse sa kanilang simpleng bayan. Bumalik si Mariquit sa kanyang pagtuturo, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon ng munisipyo. May kung anong kurot sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang pagdating ng sasakyang iyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. "Sigurado ka ba sa plano mong ito, Hijo?" tanong ni Doña Consuelo habang papasok sila sa gusali ng munisipyo. Ang matandang babae, bagamat nasa 70 taon na, ay naglalakad pa rin ng tuwid at ang kininong parang reyna. "Opo, nanay," sagot ni Gabriel Santiago habang inaayos ang kanyang kurbata. "Napapanahon na para paunlarin ang San Isidro. Magiging maganda ito para sa ekonomiya ng bayan." Tumango ang mayor ng San Isidro, si Mayor Jaime Ilustre, habang inilalatag ni Gabriel ang kanyang mga plano para sa resort. "Malaking oportunidad ito para sa ating bayan, Doña Consuelo. Maraming trabaho ang mabubuksan para sa ating mga kababayan." Nanatiling tahimik si Doña Consuelo, ang kanyang matalas na mga mata ay nag-isip ng malalim. "Siguraduhin mo lang, Hijo, na hindi makakaapekto ang iyong mga plano sa kapakanan ng mga dating naninirahan sa lupang iyon." "Nanay, nasigurado ko na pong walang maapektuhan," sagot ni Gabriel. "Ang lupang binili natin ay matagal ng bakante." Habang nagpapatuloy ang kanilang pulong, sumilip si Doña Consuelo sa bintana. Nakita niya ang paaralan sa kabila ng kalsada. Sa isang iglap, napatigil ang kanyang paningin sa isang babaeng nakatayo sa bintana ng silid-aralan. Isang guro, mukhang nasa 30 anyos, kayumangging kaligatan, simpleng nakaayos ngunit may angking kagandahan. Napasinghap si Doña Consuelo. Para siyang nakakita ng multo. Ang mukha ng babae napakalapit sa mukha ng isang taong matagal na niyang sinubukang kalimutan. "Nanay, ayos lang po kayo?" tanong ni Gabriel, napansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. "Sino ang gurong iyon?" tanong ni Doña Consuelo, hindi pinapansin ang tanong ng anak. "Ang gurong iyon sa paaralan, sa silid-aralang katapat ng bintanang ito." Napatingin si Mayor Ilustre sa direksyon ng tingin ni Doña Consuelo. "Ah, si Ma'am Mariquit po. Si Mariquit Fernandez, isa sa aming pinakamahusay na guro. Hindi po siya taga rito, 5 taon pa lang siya sa San Isidro." "Fernandez?" Nanginig ang boses ni Doña Consuelo. "Anong buong pangalan niya?" "Mariquit Fernandez po," sagot ng Mayor, medyo nagtataka sa interes ng matandang babae. "Mariquit Domingo Fernandez. Nangailangan kami ng guro 5 taon na ang nakalipas, at nagkataong dumating siya. Napakahusay niyang magturo at minamahal siya ng mga bata." Huminga ng malalim si Doña Consuelo, sinusubukang pakalmahin ang sarili. "Saan siya nanggaling? Ano ang alam ninyo tungkol sa kanya?" "Nanay, bakit po kayo interesado kay Ma'am Mariquit?" tanong ni Gabriel, nag-aalala sa kakaibang pagkilos ng kanyang ina.
Sagutin mo ang tanong ko, Jamie, giit ni Doña Consuelo, hindi pinapansin ang kanyang anak. Sa totoo lang po, Doña Consuelo, hindi gaanong marami ang alam namin tungkol sa kanyang nakaraan, sagot ng mayor. Sabi niya, nanggaling siya sa Maynila, nagtapos ng edukasyon sa B, at naghanap ng isang tahimik na lugar para magturo. Wala siyang pamilya rito, at bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang buhay bago dumating sa San Isidro. Tumayo si Doña Consuelo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Gabriel, ipagpaliban muna natin ang pulong na ito. May kailangan akong asikasuhin. Pero nanay. Ngayon, Gabriel, ang matigas na tono ni Doña Consuelo ay hindi nag-iwan ng puwang para sa argumento. Nagkatinginan si Gabriel at Mayor Ilustre, pareho silang nagtataka sa biglang pagbabago ng mood ng matandang babae. Ngunit hindi na nagpaiwan si Doña Consuelo para sa anumang tanong. Mabilis siyang lumabas ng silid. Magandang hapon, mga bata. Hanggang bukas, paalam ni Marikit habang palabas ang mga bata ng silid-aralan. Nagsimula siyang magligpit ng mga gamit, pagod ngunit masaya sa isa na namang araw ng pagtuturo. Nakatingin siya sa kanyang mga papeles nang may maramdaman siyang presensya sa pintuan ng silid-aralan. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang eleganteng matandang babae na nakatayo roon, matuwid ang tindig, ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang pinag-aaralan siya. Magandang hapon po, bati ni Marikit, medyo nagulat sa presensya ng estranghera. May maitutulong po ba ako sa inyo? Marikit Fernandez, sabi ng matanda, hindi ito tanong kundi pagpapatunay. Marikit Domingo Fernandez. Napatigil si Marikit, hindi pamilyar sa matandang babae, ngunit tila kilala siya nito. Opo, ako nga po. Sino po kayo? Ako si Consuelo Santiago, sagot ng matanda, dahan-dahang naglakad papasok sa silid-aralan, sinusuri ang mukha ni Marikit. Ina ni Gabriel Santiago, ang may-ari ng Santiago Group of Companies. Napakunot ang noo ni Marikit. Ang kumpanyang bibili ng lupain para sa resort. Tamang-tama, sagot ni Doña Consuelo. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Tumigil siya sa harap ni Marikit, tinitigan siya ng malapitan. Nakita na ba natin ang isa't isa dati, Marikit? Umiling si Marikit. Hindi ko po maalala na nagkita na tayo, Doña Consuelo. Domingo. Anak ka ba ni Eduardo Domingo? Tanong ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Natigilan si Marikit, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat at kalituhan. Paano ninyo nakilala ang aking ama? Napahinga ng malalim si Doña Consuelo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marikit ang isang emosyon sa mga mata ng matanda na hindi niya maipaliwanag, lungkot. Takot. Pagsisisi. Kilala ko ang iyong ama, Marikit, sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay mahinahon ngunit may bahid ng matinding emosyon. Kilala ko siya ng lubusan. At naging mahalagang parte siya ng aking buhay matagal na panahon na ang nakalipas. Naramdaman ni Marikit ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Maraming taon na siyang nagtago sa San Isidro, umaasang malalayo sa mga sikreto ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, tila humahabol sa kanya ang mga anino ng nakaraan. Anong gusto ninyong sabihin, Doña Consuelo? Tanong ni Marikit, hindi na nakakatagal sa suspense. Marikit, may kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang tinig ay mapagpasya. Tungkol sa iyong ama, sa aking pamilya, at sa isang kwentong nagsimula higit 30 taon na ang nakalipas. Tumigil siya, tumingin ng diretso sa mga mata ni Marikit. Isang kwentong maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Sa labas ng paaralan, huminto ang itim na sasakyan. Bumaba si Gabriel Santiago, ang kanyang gwapong mukha ay nagpapakita ng pag-aalala para sa kanyang ina. Hindi niya alam na sa loob ng simpleng silid-aralan na yon, isang mahabang itinagong sikreto ang unti-unting nabubunyag, isang sikretong magkokonekta sa kanyang tadhana sa guro ng San Isidro. Pumasok ka, Gabriel, tawag ni Doña Consuelo nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo sa pintuan ng silid-aralan. Tamang-tama lang ang iyong pagdating. Pumasok si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marikit. May kung anong pamilyar sa mukha ng guro, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Marikit, ito ang aking anak, si Gabriel, pakilala ni Doña Consuelo. Gabriel, ito si Marikit Fernandez, guro rito sa San Isidro Elementary. Iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Ikinagagalak kitang makilala, Marikit. Nagdalawang isip si Marikit bago tinanggap ang pakikipagkamay. Ikaw rin po, Ginoong Santiago.
May kakaiba sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Gabriel, na parang sinusubukan niyang tandaan kung saan niya nakita ang mukha ni Marikit. Marikit, gusto kong makipag-usap sa iyo ng pribado, sabi ni Doña Consuelo. Maaari ba tayong lumipat sa mas komportableng lugar? Nanay, anong nangyayari? Tanong ni Gabriel, nalilito sa biglang interes ng kanyang ina sa simpleng guro. Lahat ay maipapaliwanag ko sa tamang oras, Hijo, sagot ni Doña Consuelo. Ngunit sa ngayon, kailangan kong makausap si Marikit ng sarilinan. Napansin ni Marikit ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Doña Consuelo, kung may kinalaman ito sa resort na plano ninyong itayo, wala akong kinalaman doon. Simpleng guro lang po ako rito. Hindi tungkol sa resort ang pag-uusapan natin, anak, sabi ni Doña Consuelo, ang tawag na anak ay nakapagpatigil kay Marikit. Tungkol ito sa iyong ama, sa iyong tunay na pagkakakilanlan, at sa nakaraang hindi ko inaasahang hahabulin pa ako pagkatapos ng maraming taon. Nag-init ang mukha ni Marikit. Hindi ko po maintindihan. Paano ninyo nakilala ang aking ama? At ano ang ibig ninyong sabihin na tunay na pagkakakilanlan? Bago pa makasagot si Doña Consuelo, may pumasok na isa pang tao sa silid. Isang babaeng nasa mid-negatibo 30, maganda at elegante ang tindig. Pasensya na po sa pag-aantala, Tita Consuelo, sabi ng babae. Natagalan po ako sa ospital. Diana, bati ni Doña Consuelo. Tamang-tama ang iyong pagdating. Marikit, ito si Diana Mendoza, pamangkin ko at isa sa mga pinakamahusay na doktor sa Maynila. Ngumiti si Diana kay Marikit, ngunit napatigil siya nang makita ang mukha ng guro. Diyos ko, bulong niya, halos hindi marinig. Diana, ihahatid mo kami ni Marikit sa bahay, utos ni Doña Consuelo. Gabriel, ikaw ay babalik sa munisipyo at itutuloy ang ating pulong kay Mayor Ilustre. Wala nang argumento, dagdag niya nang makitang magpoprotesta ang kanyang anak. Si Gabriel, bagamat halatang naguguluhan, ay sumunod sa utos ng kanyang ina. Makikita rin kita sa bahay mamaya, Marikit, sabi niya bago umalis. Nang makasakay na sila sa sasakyan, tahimik na nakaupo si Marikit sa likod, habang si Doña Consuelo ay nasa tabi niya at si Diana ang nagmamaneho. Hindi mapakali si Marikit, maraming tanong ang bumabagabag sa isip niya. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Marikit. Sa aming bahay bakasyonan dito sa San Isidro, sagot ni Doña Consuelo. Matagal na kaming may property rito, ngunit bihira lang kami bumisita. Tahimik silang nagmaneho sa dalampasigan. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto sila sa harap ng isang malaking bahay na nakaharap sa dagat. Hindi ito kasing laki ng mga mansyon sa Maynila, ngunit malinaw na pagmamay-ari ito ng isang mayamang pamilya. Pagkapasok nila sa bahay, inabutan ni Doña Consuelo ng inumin si Marikit. Umupo ka, anak. Mahabang usapan ang naghihintay sa atin. Naupo si Marikit, habang si Diana ay naupo sa isang silyang malapit sa kanya, ang mga mata ay hindi mawala sa mukha ni Marikit. Una sa lahat, Marikit, simula ni Doña Consuelo. Nais kong malaman mo na ang iyong ama, si Eduardo Domingo, ay isang mabuting tao. Isang lalaking may matibay na prinsipyo at malalim na pagmamahal para sa kanyang pamilya. Kilalan niyo talaga ang aking ama? Tanong ni Marikit, hindi pa rin makapaniwala. Kilala ko siya, sagot ni Doña Consuelo, ang mga mata ay nagniningning sa mga alaala. Kilala ko siya ng higit pa sa sinumang tao sa mundo. Tita, singit ni Diana, sigurado po ba kayo na gusto ninyong gawin ito? Diana, sagot ni Doña Consuelo. Matagal ko nang itinatago ang sikretong ito. Panahon na para sa katotohanan. Bumaling muli si Doña Consuelo kay Marikit. 30 taon na ang nakalipas, ako at ang iyong ama ay nagmamahalan. Napasinghap si Marikit. Ano? Kami ay magkasintahan ng 3 taon, patuloy ni Doña Consuelo. Ngunit ang aking pamilya, lalo na ang aking ama, ay tutol sa aming relasyon. Si Eduardo ay isang simpleng guro, tulad mo, at hindi katanggap-tanggap sa mga Santiago na umusbong ang kanyang anak na babae sa isang hamak na guro lamang. Lumunok si Marikit, sinusubukang pagsama-samahin ang mga impormasyon na kanyang naririnig. Ngunit mahal na mahal ko ang iyong ama, patuloy ni Doña Consuelo. At nagplano kaming magtanan. Ngunit bago pa man namin maisakatuparan ang planong iyon. Natigil siya, huminga ng malalim bago nagpatuloy. Nalaman kong ako ay buntis. Naramdaman ni Marikit ang pagsikip ng kanyang dibdib. Buntis? Kay Eduardo, kumpirma ni Doña Consuelo. Buntis ako sa iyong ama, Marikit.
Napatayo si Marikit, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano ang ibig ninyong sabihin? Na kayo na si Gabriel? Hindi si Gabriel, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay mahinahon. Ang sanggol sa sinapupunan ko noon ay ikaw, Marikit. Parang tumigil ang mundo ni Marikit. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa upuan. Hindi maaari. Diana, tawag ni Doña Consuelo sa kanyang pamangkin. Pakisigurado na ayos lang si Marikit. Lumapit si Diana, kinuha ang pulso ni Marikit at sinigurong komportable siya. Huminga ka ng malalim, Marikit, payo niya. Imposible ito, sabi ni Marikit nang makabawi sa gulat. Anak ako ni Eduardo at Rosario Domingo. Namatay ang aking ina noong ako ay 7 taong gulang pa lamang, at pinalaki ako ng aking ama hanggang sa mawala rin siya noong ako ay 18 taong gulang. Sino ang nagsabi sa iyo na si Rosario ay ang iyong ina? Tanong ni Doña Consuelo. Ang aking ama, syempre, sagot ni Marikit. Mayroon kaming mga litrato, mga alaala. Si Rosario ay ang asawa ni Eduardo, sabi ni Doña Consuelo. Ngunit hindi siya ang iyong biological na ina. Hindi ko maintindihan, sabi ni Marikit, ang kanyang isip ay umiikot sa kaguluhan. Paano nangyari ito? Bakit hindi sinabi sa akin ng aking ama ang katotohanan? Huminga ng malalim si Doña Consuelo. Noong nalaman kong ako ay buntis, sinabi ko kay Eduardo. Nagplano kaming umalis ng bansa, magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang aking ama nalaman niya ang tungkol sa aming plano. Ano ang ginawa niya? Tanong ni Marikit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan kami, sagot ni Doña Consuelo. Tinakot niya si Eduardo, sinabihan na sisiraan niya ito at sisirain ang kanyang kinabukasan kung hindi siya lalayo sa akin. At pumayag ang aking ama? Tanong ni Marikit, hindi makapaniwala na ang lalaking nagpalaki sa kanya ay basta na lamang susuko. Hindi kaagad, sagot ni Doña Consuelo. Ngunit pagkatapos nangyari ang isang trahedya. Ang aking kapatid, si Antonio, ay naaksidente. Malubha ang kanyang kalagayan at sinisi ng aking ama si Eduardo. Sinabi niyang dahil sa pagkataranta nila tungkol sa aming relasyon, nagkamali ang aking kapatid sa pagmamaneho. Hindi naman kasalanan yon ng aking ama, protesta ni Marikit. Alam ko yon at alam din yon ni Eduardo, sabi ni Doña Consuelo. Ngunit ang aking ama ay isang makapangyarihang tao. Sinabi niya kay Eduardo na kung hindi siya lalayo sa akin, sisiguraduhin niyang hindi na siya makakapagturo pa kahit saan. At ang mas masahol pa, ginamit niya ang kapatid ko bilang pananakot. Paano? Tanong ni Marikit. Sinabi niya kay Eduardo na kung hindi siya alis, hindi niya pahihintulutang magamot ng maayos ang aking kapatid, sagot ni Doña Consuelo, ang mga mata ay nanlalabo sa mga luha. Si Eduardo, bilang isang mabuting tao, ay hindi maaaring maging dahilan ng pagdurusa ng iba. Kaya pumayag siyang umalis na mahiwalay sa akin at sa anak na hindi pa niya nakikilala. Ako, bulong ni Marikit. Ikaw, kumpirma ni Doña Consuelo. Pagkatapos niyang umalis, ipinakalat ng aking ama na ako ay nagkaroon ng nervous breakdown at kailangan kong mamahinga sa ibang bansa. Sa totoo, ipinadala niya ako sa isang pribadong klinik sa Europe, kung saan ko ipinanganak ang isang malusob na sanggol na babae. Ikaw, Marikit. At pagkatapos, tanong ni Marikit, sabik nang malaman ang buong katotohanan. Pagkatapos, binalikan ko ang aking ama, nagmakaawa na hayaan akong palakihin ang aking anak, sagot ni Doña Consuelo. Ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang nakahanda na ang lahat, na ang bata, ikaw, ay ibinigay na sa isang pamilyang hindi magkakaanak. Kay Eduardo at Rosario, bulong ni Marikit, unti-unting naintindihan. Sagot ni Doña Consuelo. Hindi ko alam kung paano nangyari ang mga detalye, ngunit sa pagkakaalam ko, si Rosario ay isang nurse na nag-aalaga sa aking kapatid pagkatapos ng aksidente. Marahil doon nagkaroon ng koneksyon. Ang alam ko lang, pagkatapos ng 2 taon, nabalitaan kong si Eduardo ay nag-asawa na at may anak na babae, ikaw. Tahimik na pumatak ang mga luha sa mga pisngi ni Marikit. At pagkatapos, bakit hindi kayo lumapit sa aking ama? Bakit hindi niyo sinubukang makipag-ugnayan ulit? Sinubukan ko, sagot ni Doña Consuelo. Nang mamatay ang aking ama 5 taon pagkatapos, agad kong hinanap si Eduardo. Ngunit nalaman ko na masaya na sila ni Rosario, na mahal ka nila. Sino ako para sirain ang pamilyang iyon? Kaya sumuko na kayo? Tanong ni Marikit,
hindi makapaniwala na ang babaeng ito, na sinasabing kanyang biological na ina, ay basta na lamang tinanggap na hindi siya maaaring maging bahagi ng buhay ng kanyang anak. Hindi, sagot ni Doña Consuelo. Subalit nalaman ko rin na ang aking kapatid, si Antonio, ay nagpakasal kay Elena Reyes, at nagkaroon ng anak na lalaki, si Gabriel. At dahil namatay si Antonio sa aksidente, ako na ang natirang magulang ni Gabriel. Kailangan ko siyang palakihin, at kailangan rin niyang maramdaman na buo ang kanyang pamilya. Kaya pinili ninyo si Gabriel kaysa sa akin, sabi ni Marikit, hindi napigilang makaramdam ng sama ng loob. Hindi iyon ang nangyari, Marikit, protesta ni Doña Consuelo. Sinubukan kong maging bahagi ng iyong buhay. Noong 7 taong gulang ka, nagsimula akong magpadala ng mga regalo sa iyong kaarawan at Pasko, gamit ang ibang pangalan. Hindi mo ba natanggap ang mga yon? Napatigil si Marikit, biglang naalala ang mga misteryosong regalo na dumadating tuwing kaarawan niya. Laging may kasamang simpleng card na nagsasabing, para sa aking munting bituin. Walang pangalan, walang return address. Ikaw yon? Tanong ni Marikit na lalaki ang mga mata. Sagot ni Doña Consuelo. At nang mabalitaan kong namatay si Rosario, nagnais akong lumapit sa inyo ni Eduardo. Ngunit alam kong masakit pa rin para sa kanya ang lahat ng nangyari, at baka lalo lang siyang masaktan kung magpapakita ako ulit sa buhay niya. At noong nawala ang aking ama, tanong ni Marikit, ang kanyang boses ay nanginginig. Natigilan si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na lungkot. Nabalitaan ko ang tungkol doon, Marikit, at dinamdam ko iyon ng labis. Sinubukan kitang hanapin, ngunit sa pagkakataong iyon, nawala ka na rin. Walang nakakaalam kung saan ka nagpunta pagkatapos mong graduate sa kolehiyo. Umalis ako ng Maynila pagkatapos ng graduation ko, paliwanag ni Marikit. Hindi ko kayang harapin ang mga alaala. Kaya nagtungo ako sa probinsya, naghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari akong magsimula muli. At natagpuan mo ang San Isidro, sabi ni Doña Consuelo. Sagot ni Marikit. At ngayon, 5 taon pagkatapos, kayo naman ang nakahanap sa akin. Hindi ko sinasadyang hanapin ka, Marikit, sabi ni Doña Consuelo. Isang pagkakataon lamang na napili ni Gabriel ang San Isidro para sa kanyang bagong proyekto. At nang makita kita kanina sa silid-aralan, alam ko kaagad. Ang iyong mukha napakarehas mo sa iyong ama. Tahimik na nagmasid si Diana, nakikinig sa buong kwento. Marikit, sabi niya, alam kong napakarami nito para sa'yo. Ngunit narito kami para sa'yo. Ikaw ay bahagi ng pamilya Santiago, kahit na hindi mo ito nalamang maaga. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin, sabi ni Marikit, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Buong buhay ko, akala ko kilala ko ang aking pagkakakilanlan. Ngayon, nalalaman kong lahat ng iyon ay hindi totoo. Ang pagmamahal ng iyong ama sa iyo ay totoo, Marikit, sabi ni Doña Consuelo. At ang pagmamahal ni Rosario rin. Hindi mahalaga kung hindi sila ang iyong biological na magulang. Sila ang nagpalaki sa iyo, nagmahal sa iyo, at gumabay sa iyo upang maging ang mabuting tao na ikaw ngayon. At ngayon? Ano ang gusto ninyong gawin ko sa impormasyong ito? Tanong ni Marikit. Wala, anak, sagot ni Doña Consuelo. Wala akong hinihiling sa iyo. Nais ko lamang na malaman mo ang katotohanan, ang iyong tunay na pinagmulan. Ang desisyon kung paano mo ito haharapin ay nasa iyo na lamang. Tinitigan ni Marikit ang babaeng ito, ang kanyang biological na ina, na matagal ng lihim na bahagi ng kanyang buhay. Marami siyang tanong, maraming emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang tanong na naghahanap ng kasagutan. At paano si Gabriel? Tanong ni Marikit. Alam ba niyang mayroon siyang pinsan? Hindi, sagot ni Doña Consuelo. Hindi alam ni Gabriel ang tungkol sa iyo. Ngunit panahon na para malaman niya ang katotohanan. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Habang nagsasalita si Doña Consuelo, hindi nila napansin ang isang figura sa labas ng bintana, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Si Gabriel, na sumunod sa kanila sa halip na bumalik sa munisipyo, ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat, pagkalito, at galit. Pinsan, bulong niya sa sarili. Hindi pinsan, kundi kapatid. Sapagkat may isa pang sikretong hindi alam ni Doña Consuelo, isang sikretong itinago ni Eduardo sa kanya, maraming taon na ang nakalipas, isang sikretong maaaring magbago ng lahat. Mabilis na umalis si Gabriel mula sa bintana, ang kanyang isipan ay naguguluhan sa narinig na impormasyon.
Marikit Fernandez, ang simpleng guro mula sa San Isidro, ay kanyang pinsan. Anak ni Doña Consuelo at ng lalaking nagngangalang Eduardo Domingo. Hindi ito ang sinabi sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Tumakbo si Gabriel pabalik sa kanyang sasakyan, nagmamadaling makalayo bago siya matuklasan ng mga nasa loob ng bahay. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang suriin ang kanyang mga alaala at kung ano ang alam niya tungkol sa nakaraan. Sa loob ng bahay, patuloy na nagkukwento si Doña Consuelo kay Marikit. Matapos ang lahat ng nangyari, nagdesisyon akong ibuhos ang aking oras at atensyon sa pagpapalaki kay Gabriel at sa pangangasiwa ng negosyo ng pamilya, paliwanag ni Doña Consuelo. Ngunit hindi kailanman kita nalimutan, Marikit. Lagi kitang iniisip, lalo na tuwing kaarawan mo. Naalala ko pa ang mga regalo, sabi ni Marikit, bahagyang napangiti sa kabila ng kaguluhan ng kanyang damdamin. Ang paborito ko ay ang maliit na music box na may sayawing balerina. Lagi ko itong dinadala kahit saan ako magpunta. Naluha si Doña Consuelo. Mayroon ka pa nito? Tumango si Marikit. Nasa aking apartment. Isa ito sa mga paborito kong pag-aari. Binili ko iyon sa Switzerland, sabi ni Doña Consuelo. Nang maglakbay kami ni Gabriel noong siya ay 10 taong gulang. May tanong ako, sabi ni Marikit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Bakit Fernandez ang aking apelyido? Hindi ba dapat Domingo, gaya ng aking ama? Iyon ang tanong na hindi ko masagot, sabi ni Doña Consuelo. Nang malaman kong ikaw ay ipinaampon kay Eduardo at Rosario, kilala ka na bilang Marikit Fernandez. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ginamit ang apelyido ni Eduardo. Marahil para protektahan ako, muni-muni ni Marikit. Sa mga kwento ng aking ama, nabanggit niya na may mga taong galit sa kanya dahil sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Maaaring gusto niyang protektahan ako mula sa anumang banta. Maaari, sang-ayon ni Doña Consuelo. Si Eduardo ay isang taong may matibay na paninindigan. Iyon ang isa sa mga katangian niya na aking minahal. Marikit, singit ni Diana, alam kong marami kang tanong at nag-aalinlangan ka pa. Ngunit nais naming malaman mo na ikaw ay welcome sa pamilya Santiago. Ikaw ay dugo at laman ni Tita Consuelo. Bumuntong hininga si Marikit. Kailangan kong mag-isip. Masyado itong marami para sa isang araw. Naintindihan ko, sabi ni Doña Consuelo. Ngunit bago ka umalis, may nais akong ibigay sa iyo. Tumayo si Doña Consuelo at lumapit sa isang lumang kabinet. Binuksan niya ito at kumuha ng isang kahon. Mula sa kahon, inilabas niya ang isang lumang sobre. Mga liham mula kay Eduardo, paliwanag niya habang iniabot ang sobre kay Marikit. Mga liham na isinulat niya bago kami naghiwalay. Maaaring makatulong ito sa iyo na mas makilala ang iyong ama mula sa ibang perspektibo. Tinanggap ni Marikit ang sobre, nadarama ang bigat nito sa kanyang mga kamay, hindi lamang ang pisikal na bigat kundi ang emosyonal na bigat ng mga salitang isinulat ng kanyang ama para sa babaeng mahal niya. Salamat, bulong ni Marikit. Hahayaan ka na naming umuwi at magnilay-nilay, sabi ni Doña Consuelo. Ngunit sana ay huwag kang mawala muli, Marikit. Natagpuan na kita matapos ang maraming taon, ayaw kong mawala ka pa ulit. Tumango si Marikit, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang sabihin. Napakadaming nabago sa loob ng ilang oras, at kailangan niya ng panahon para iproseso ang lahat. Ihahatid kita pa uwi, alok ni Diana. Habang nagmamaneho si Diana at Marikit pabalik sa bayan, tahimik silang pareho, bawat isa ay malalim sa kani-kanilang iniisip. Pagkaraan ng ilang minuto, si Diana ang unang nagsalita. Marikit, hindi ko alam kung anong sinabi sa iyo ng iyong ama tungkol kay Doña Consuelo, o kung nabanggit man niya siya. Ngunit gusto kong malaman mo na ang aking tiyahin ay isang mabuting tao. Mahirap para sa kanya ang mga nagdaang taon. Hindi niya kailanman nabanggit si Doña Consuelo, sagot ni Marikit. Ang sabi niya sa akin, ang aking ina, si Rosario, ay ang kanyang unang at tanging pag-ibig. Ngayon, hindi ko na alam kung ano ang totoo at ano ang kathang-isip lamang. Minsan, ang mga tao ay nagsisinungaling hindi para manlinlang kundi para protektahan ang mga mahal nila sa buhay, sabi ni Diana. Siguro iyon ang layunin ng iyong ama. Marahil, sang-ayon ni Marikit. Ngunit nakakapagod isipin na ang buong buhay ko ay nakatayo sa mga kasinungalingan. Hindi lahat ay kasinungalingan, Marikit, kontra ni Diana. Ang pagmamahal ng iyong ama at ni Rosario ay tunay.
Ang pagkatao mo, ang mga values na itinuro nila sa iyo, ang buhay na nabuo mo para sa iyong sarili, totoo ang lahat ng iyon. Ang pagbabago lang ay ang iyong alam tungkol sa iyong pinagmulan. Tumango si Marikit, nag-iisip tungkol sa sinabi ni Diana. Isa pa, patuloy ni Diana. Alam kong gulat na gulat ka sa mga nangyayari, ngunit isipin mo rin si Gabriel. Hindi niya alam ang tungkol sa iyo hanggang ngayon. Ito rin ay malaking pagbabago para sa kanya. Si Gabriel ano ba siya? Tanong ni Marikit. Anong klaseng tao siya? Napangiti si Diana. Si Gabriel ay komplikado. Tulad ng kanyang ina, matalino siya at determinado. Ngunit mayroon ding gentleness sa kanya, isang sensitivity na hindi karaniwang makikita sa mga lalaking kasing successful niya. Namatay ang kanyang ama noong bata pa siya, kaya si Doña Consuelo lang ang naging gabay niya sa buhay. At siya ang nagpaplano na itayo ang resort dito sa San Isidro, tanong ni Marikit. Sagot ni Diana. Nakita niya ang potensyal ng bayan na ito. Ngunit huwag kang mag-alala, kilala ko si Gabriel. Hindi siya ang tipo ng developer na walang pakialam sa komunidad. Sisiguraduhin niyang makikinabang ang mga lokal sa proyektong ito. Sana nga, sabi ni Marikit. Ang San Isidro ay naging tahanan ko sa nakalipas na 5 taon. Ayaw kong masira ang simpleng buhay dito. Huminto ang sasakyan sa harap ng maliit na apartment ni Marikit malapit sa paaralan. Nandito na tayo, sabi ni Diana. Marikit, alam kong marami kang pinagdadaanan ngayon. Kung kailangan mo ng kausap, heto ang number ko. Inabot niya ang kanyang calling card. Salamat, Diana, sabi ni Marikit, tinanggap ang card. At Marikit, dagdag ni Diana bago bumaba ang guro. Maaaring magugulat ka sa lalim ng pagmamahal ni Doña Consuelo para sa iyo. Huwag mong hayaang ang galit o pagdududa ay hadlangan ka sa pagkakaroon ng relasyon sa iyong biological na ina. Bumaba si Marikit ng sasakyan, ang mga salita ni Diana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya papasok sa kanyang apartment, napansin niya ang isang figura na nakatayo sa tabi ng kanyang pinto. Gabriel, bulong niya, nagulat. Marikit, bati ni Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong ni Marikit habang pinapasok si Gabriel sa kanyang simpleng apartment. Hindi mahirap hanapin ang tahanan ng pinakasikat na guro sa isang maliit na bayan, sagot ni Gabriel, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Umupo ka, alok ni Marikit, nakakaramdam ng tensyon sa hangin. Gusto mo ba ng inumin? Hindi, salamat, sagot ni Gabriel. Hindi ako magtatagal. Naupo si Marikit sa harap niya, hinihintay na magsalita ang lalaki. Marikit, alam ko ang tungkol sa iyo at sa aking ina, simula ni Gabriel. Napasinghap si Marikit. Sinabi niya sa iyo. Hindi, sagot ni Gabriel. Narinig ko ang inyong pag-uusap. Nakinig ako sa labas ng bintana. Hindi magandang gawain yon, sabi ni Marikit, ang kanyang tinig ay may bahid ng panunumbat. Alam ko at humihingi ako ng paumanhin, sagot ni Gabriel. Ngunit sa totoo lang, matagal ko nang hinihinalang may itinatago sa akin ang aking ina. Hindi ko lang inaasahang ganito kalaki. Para sa ating dalawa, bulong ni Marikit. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito, patuloy ni Gabriel. Nandito ako dahil may bagay ako na kailangan mong malaman, isang bagay na hindi alam ng aking ina. Lumunok si Marikit, biglang nakaramdam ng takot. Ano yon? Huminga ng malalim si Gabriel. Bago namatay ang aking ama, sinabi niya sa akin ang isang sikreto. Isang sikreto tungkol sa lalaking nagngangalang Eduardo Domingo. Ang aking ama, sabi ni Marikit. Ang iyong ama, kumpirma ni Gabriel. Ngunit hindi siya ang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay ang aking ina at ang iyong ama. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Marikit, nag-aalala sa direksyon ng pag-uusap. Ang totoo, si Eduardo ay umalis hindi lamang dahil sa banta ng aking lolo, paliwanag ni Gabriel. Umalis siya dahil nalaman niyang ang aksidente ng aking ama, ng aking biological na ama, ay hindi aksidente. Ano? Bulalas ni Marikit, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang aking ama, si Antonio, ay kapatid ni Doña Consuelo, patuloy ni Gabriel. Noong panahong iyon, napagtanto ni Antonio na ang kanyang ama, ang aking lolo, ay nagkasala ng malaking korupsyon sa kanilang negosyo. Nais niyang isapubliko ito, ngunit bago niya magawa, na aksidente siya. At ang aksidenteng iyon, tanong ni Marikit, hindi na kayang tapusin ang tanong.
Hindi aksidente, kumpirma ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay malalim sa kalungkutan. Pinagtakpan nito ng aking lolo bilang aksidente, ngunit sa totoo, pinapatahimik niya ang sarili niyang anak. Napatakip ng kamay si Marikit sa kanyang bibig, nagulat sa impormasyong ito. At nalaman ito ng aking ama. Sagot ni Gabriel. Sa palagay ko, nalaman niya ito at naging banta siya sa aking lolo. Kaya ginamit ng aking lolo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para paalisin siya. At paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Marikit. Bago namatay ang aking ama dahil sa kanyang mga sugat, nagkaroon kami ng isang pag-uusap, paliwanag ni Gabriel. Ako ay 11 taong gulang noon, ngunit malinaw pa rin sa aking alaala ang sinabi niya. Sinabi niya sa aking hanapin ko ang katotohanan kapag ako ay may sapat ng edad at bantayan ko ang aking ina. Pagkatapos, ibinigay niya sa akin ang isang susi at isang mensahe. Anong mensahe? Tanong ni Marikit. Hanapin mo si Eduardo Domingo, sagot ni Gabriel. Sabihin mo sa kanya na nagkamali ako. Sabihin mo sa kanya na patawarin niya ako dahil hindi ko siya naprotektahan. Natigilan si Marikit, sinusubukang pagdugtungin ang mga piraso ng puzzle. At ano ang susi? Susi sa isang safety deposit box sa isang bangko sa Maynila, sagot ni Gabriel. Noong ako ay 20 taong gulang, binuksan ko ang kahon. Sa loob ay may mga dokumento na nagpapatunay sa lahat ng korupsyon ng aking lolo at isang sulat mula sa aking ama para kay Eduardo. Nahanap mo ba ang aking ama? Tanong ni Marikit. Hindi, sagot ni Gabriel, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na kalungkutan. Nang subukan kong hanapin siya, nalaman kong namatay na siya 2 taon bago yon. Kaya hinayaan ko na lang ang mga dokumento sa bangko, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa mga ito. At ngayon, tanong ni Marikit. Ngayon, nahanap kita, sagot ni Gabriel. Anak ni Eduardo. At marahil ang tamang tao na dapat makatanggap ng mga dokumentong iyon. Tumayo si Gabriel at lumapit kay Marikit. Marikit, hindi lang tayo magpinsan. Ang mga pamilya natin ay konektado sa isang paraan na hindi alam ng aking ina. At naniniwala akong may dahilan kung bakit nagkita tayo ngayon, pagkatapos ng maraming taon. Ano ang gusto mong gawin ko sa impormasyong ito? Tanong ni Marikit, nag-aalangan. Wala, sagot ni Gabriel. Gusto ko lang na malaman mo ang buong katotohanan. Ang desisyon kung ano ang gagawin sa katotohanan ito ay nasa iyo na. At ang iyong ina? Tanong ni Marikit. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang ama sa nangyari sa kanyang kapatid. Hindi, sagot ni Gabriel. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Ito ay magdudulot ng matinding sakit. Gaya ng sakit na dulot sa kanya ng pagkawala ng taong mahal niya at ng anak na isinilang niya, bulong ni Marikit. Sang-ayon ni Gabriel. Kaya hindi ko pa nasasabi sa kanya ang lahat. Ngunit ngayong narito ka na, marahil panahon na para sa buong katotohanan. Tumayo si Marikit, naglakad papunta sa bintana ng kanyang apartment. Mula roon, nakikita niya ang dagat, kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang San Isidro, ang bayan na naging tahanan niya sa loob ng 5 taon, ay tahimik at mapayapa sa ibaba. Ngunit sa loob ng kanyang puso at isipan, isang bagyo ang humahagupit. Si Eduardo ang aking ama, simula ni Marikit, ay laging sinasabi sa akin na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging mas maganda kaysa sa kasinungalingan. Tinuruan niya akong maging matapang sa pagharap sa realidad, gaano man ito kahirap. Bumaling siya kay Gabriel, determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan nating sabihin kay Doña Consuelo ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, sa kanyang kapatid at sa lalaking minahal niya. Tumango si Gabriel, nakakita ng bagong respeto para sa babaeng ito na ilang oras pa lang niyang kilala, ngunit parang matagal na niyang kakilala. Ikaw ang magdedesisyon kung kailan at paano natin sasabihin sa kanya. Bukas, sabi ni Marikit. Sasabihin natin sa kanya bukas. Ngunit bago yon, kailangan kong basahin ang mga liham na ibinigay niya sa akin. Kailangan kong makilala ang aking ama sa pamamagitan ng kanyang sariling mga salita. Naiintindihan ko, sabi ni Gabriel. Babalik ako bukas ng umaga. Marikit, tumigil siya, tila nag-aalinlangan, salamat sa pakikinig. At pasensya na sa pagdating ko ng hindi inaasahan. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, sagot ni Marikit. Sa lahat ng nangyayari, nakakatuwa na malaman na mayroon akong pinsan. Bahagyang ngumiti si Gabriel, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Marikit mula sa kanya. Magpahina ka, Marikit.
Marami pa tayong pag-uusapan bukas. Nang umalis si Gabriel, naupo si Marikit sa kanyang kama, hawak ang sobre ng mga liham na ibinigay ni Doña Consuelo. Dahan-dahan niyang binuksan ito at inilabas ang pinakalumang liham. Habang binabasa niya ang mga salita ng kanyang ama, na isinulat para sa babaeng minahal niya maraming taon na ang nakalipas, nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa mga liham na yon, natagpuan niya ang isang Eduardo Domingo na hindi niya nakilala, isang binatang puno ng pangarap at pag-asa, isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanyang pag-ibig. At sa pagitan ng mga linya, natagpuan din niya ang mga bakas ng lalaking lumaki siyang kilala, ang matatag, mapagmahal, at prinsipyadong amang nagpalaki sa kanya. Sa huling liham, may nakasulat na isang pangako. Minamahal kong Consuelo. Kahit ano pa ang mangyari, pangako ko sa iyo na ang ating pag-ibig ay hindi mawawala. Kahit na magkalayo tayo, kahit nahati ang mundo sa pagitan natin, mananatili kang nasa aking puso magpakailanman. At kung sakaling magkaroon tayo ng anak, ipapangako ko na alagaan ko siya ng buong puso, at tuturuan ko siyang maging malakas, matalino, at mapagmahal na tao, gaya ng kanyang ina. Ang laging nagmamahal. Eduardo. Hinawakan ni Marikit ang liham sa kanyang dibdib, habang tumatakbo ang mga luha sa kanyang mukha. Tinupad mo ang iyong pangako, Itay, bulong niya. Tinupad mo ang iyong pangako. Sa labas ng kanyang bintana, kumukutitap ang mga bituin sa langit ng San Isidro, mga tahimik na saksi sa isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at muling pagtatagpo na nagsimula 3 dekada na ang nakalipas at patuloy pa ring nagbabago ng mga buhay hanggang ngayon. Maaga pa nang magising si Marikit kinabukasan. Hindi siya gaanong nakatulog, ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip tungkol sa lahat ng kanyang nalaman. Inilabas niya ang lumang music box na nabanggit niya kay Doña Consuelo, maingat na binuksan ito. Isang magandang melodya ang pumuno sa kanyang maliit na apartment habang tumatayo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang sarili ng mabuti. Sino ka ba talaga, Marikit Fernandez, bulong niya sa sarili. O dapat bang Marikit Domingo? O Marikit Santiago? Kung tutuusin, nasa kanya ang mga mata ni Doña Consuelo, malalim at ekspresibo. At ang kanyang panga, matatag at may anggulo, ay nagpapaalala sa mga larawan ni Eduardo sa mga liham. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging matyaga at determinado, ay mula kanino kaya? Ang tunog ng katok sa kanyang pinto ang nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Nang buksan niya ito, si Gabriel ang nakatayo roon, maagang maaga, may dalang paper bag, magandang umaga, bati niya. Nagdala ako ng almusal. Salamat, sabi ni Marikit, pinapasok siya. Inaasahan kong mas tanghali ka darating. Hindi ako gaanong nakatulog pag-amin ni Gabriel. Masyadong maraming nasa isip. Pareho tayo, sagot ni Marikit. Habang kumakain sila ng pandesal at umiinom ng kape, mas naobserbahan ni Marikit si Gabriel. May pagkakahawig sila, lalo na sa kanilang ekspresyon at sa paraan ng paggalaw ng kanilang mga kamay habang nagsasalita. Nabasa mo ba ang mga liham? Tanong ni Gabriel. Tumango si Marikit. Hanggang madaling araw. Natanto ko na ang aking ama, si Eduardo, ay talagang minahal ang iyong ina. At base sa mga sinulat niya, alam niyang buntis si Doña Consuelo bago sila nagkahiwalay. Ano pa ang nalaman mo? Tanong ni Gabriel. May mga bahagi sa mga liham na nagpapahiwatig na may something wrong sa negosyo ng inyong pamilya, sagot ni Marikit. Mga bahaging nagpapakita na nag-aalala si Eduardo tungkol sa something fishy na nangyayari. Mukhang nagsimula siyang mag-imbestiga. At marahil iyon ang naging dahilan kung bakit siya naging banta sa aking lolo, sabi ni Gabriel. Hindi lang dahil sa relasyon nila ng aking ina, kundi dahil sa posibilidad na matuklasan niya ang tungkol sa aksidente ng aking ama. May nabanggit din tungkol sa isang proyekto sa San Isidro, dagdag ni Marikit. Isang development project na pinaplano noong panahong iyon. Sa tingin mo ba may kinalaman iyon sa resort na plano mong itayo ngayon? Natigilan si Gabriel. Hindi ko naisip iyon. Ang lupang binili namin para sa resort ay nakatiwangwang na ng matagal na panahon. Ipinakita sa akin ni Mayor Ilustre ang mga dokumento ng ownership at clear naman ang title. Sinong dating may-ari? Tanong ni Marikit. Isang korporasyon, Santiago Reyes Holdings, sagot ni Gabriel. Na technically ay pagmamay-ari ng aming pamilya. Inakala kong lupa ito na matagal ng asset ng kumpanya. Santiago Reyes, ulit ni Marikit. Reyes parang pamilyar. Reyes ang apelyido ng aking biological na ina, paliwanag ni Gabriel. Elena Reyes.
Pamilya nila ang naging business partners ng mga Santiago matagal na panahon na ang nakalipas. Biglang napatigil si Marikit. Sandali lang. Reyes din ang apelyido ni Rosario, ang babaeng nag-alaga sa akin bilang ina. Nagkatinginan silang dalawa, parehong nagulat sa koneksyong ito. Nagkataon lang kaya? Tanong ni Gabriel. Sa dinami-dami ng nangyari, naniniwala ka pa ba sa pagkakataon? Sagot ni Marikit. Kailangan nating alamin kung may kaugnayan si Rosario Reyes at ang pamilya Reyes na business partners ng mga Santiago. Tama ka, sang-ayon ni Gabriel. At may isa pang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit sa San Isidro ka napadpad? Sa lahat ng lugar sa Pilipinas, bakit dito? Umiling si Marikit. Wala akong partikular na dahilan. Pagkatapos kong mawalan ng ama, gusto ko lang ng isang tahimik na lugar na malayo sa Maynila. May nakita akong job posting para sa isang guro sa San Isidro at parang tamang-tama lang. O baka may nagturo sa iyo sa direksyong ito, muni-muni ni Gabriel. Baka hindi talaga pagkakataon ang lahat ng ito. Ano man ang dahilan, sabi ni Marikit, narito na tayo ngayon. At kailangan nating harapin si Doña Consuelo at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ama. Ito ang pinakamahirap na bahagi, sabi ni Gabriel, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Paano natin sasabihin sa aking ina na ang kanyang ama ay may kinalaman sa aksidente ng kanyang kapatid? Sa paraang malumanay at may pag-unawa, sagot ni Marikit. Ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Matagal na siyang nabubuhay sa ilalim ng kasinungalingan. Tumango si Gabriel, bagaman halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tama ka. Kailangan niyang malaman. At kailangan din niyang malaman na alam ko na ang katotohanan matagal na panahon na. Handa ka na ba? Tanong ni Marikit. Hindi, pero kailangan nating gawin ito, sagot ni Gabriel. Dapat nating gawin ito sa bahay bakasyonan. Mas pribado roon. Nang makarating sila sa bahay bakasyonan ng mga Santiago, si Diana ang sumalubong sa kanila. Marikit, Gabriel, bati niya, nagtatakang makita silang dalawa ng sabay. Hindi ko inaasahang makikita kitang muli kaagad, Marikit. Nasaan si Tita Consuelo? Tanong ni Gabriel, gamit ang kanyang tawag sa kanyang ina. Nasa hardin, sagot ni Diana. Maagang nagising at nagsabing kailangan niyang magnilay-nilay. May nangyari ba? Marami, sagot ni Marikit. At dadami pa. Diana, sabi ni Gabriel, maaari bang sumama ka sa amin? Makakatulong ang presensya mo bilang doktor at bilang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Siyempre, sang-ayon ni Diana, bagaman halata ang pagkalito sa kanyang mukha. Naglakad silang tatlo papunta sa hardin, kung saan nakaupo si Doña Consuelo sa isang bangko, nakatingin sa dagat. Nang mapansin niya sila, nagkaroon ng sorpresa at pagkalito sa kanyang mukha. Gabriel? Marikit? Hindi ko inaasahang makikita ko kayong dalawa ng magkasama, sabi niya. Nanay, simula ni Gabriel, kailangan nating mag-usap. May mga bagay na kailangang sabihin, mga katotohanang matagal nang nakatago. Tumango si Doña Consuelo, tila nakakaunawa sa bigat ng sandaling ito. Umupo kayo. Ano man iyan, handa akong makinig. Naupo silang lahat, ang tensyon ay halatang halata sa hangin. Una sa lahat, nanay, simula ni Gabriel, gusto kong malaman mo na mahal kita, at wala sa mga sasabihin ko ngayon ang magbabago noon. Natatakot na ako, Hijo, sabi ni Doña Consuelo, sinusubukang magbiro, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Alam ko na ang tungkol kay Marikit, pag-amin ni Gabriel. Alam kong siya ang iyong biological na anak kay Eduardo Domingo. Napasinghat si Doña Consuelo, lumipat ang tingin mula kay Gabriel papunta kay Marikit. Paano mo? Nakinig ako sa labas ng bintana kagabi, pag-amin ni Gabriel. Hindi ko sinasadya, ngunit narinig ko ang inyong pag-uusap. Gabriel, sabi ni Doña Consuelo, dapat sana. Pero hindi lang iyon ang gusto kong sabihin, nanay, patuloy ni Gabriel. May mga bagay pa akong alam na hindi mo alam. Mga bagay na sinabi sa akin ng aking ama bago siya namatay. Natigilan si Doña Consuelo, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang iyong ama? Si Antonio. Ano ang sinabi niya? Huminga ng malalim si Gabriel. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na ang kanyang aksidente ay hindi aksidente. Ginawa iyon para patahimikin siya. Ano? Bulalas ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi maaari. Totoo, nanay, sabi ni Gabriel.
Natuklasan ni Tito Antonio ang tungkol sa illegal activities ng lolo. Nais niyang isapubliko ito. Bago niya nagawa na aksidente siya. Hindi, protesta ni Doña Consuelo, tumataas ang kanyang boses. Hindi gagawin ng aking ama iyon sa sarili niyang anak. May mga dokumento, nanay, patuloy ni Gabriel. Mga ebidensyang iniwan ni Tito Antonio sa isang safety deposit box. Ibinigay niya sa akin ang susi bago siya namatay at sinabi sa akin na hanapin ko si Eduardo Domingo kapag ako ay may sapat ng edad. Eduardo, tanong ni Doña Consuelo, naguguluhan. Bakit si Eduardo? Dahil nalaman din niya ang tungkol sa ginawa ng iyong ama, sagot si Marikit, sa wakas ay sumali sa usapan. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa business dealings ng Santiago Group. Nakasulat sa mga liham niya sa iyo ang kanyang mga sospetsa. At marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit pinilit siyang umalis ng iyong ama, dagdag ni Gabriel. Hindi lang dahil sa inyong relasyon, kundi dahil alam niyang maaaring matuklasan ni Eduardo ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Tito Antonio. Tumulo ang mga luha sa mga pisngi ni Doña Consuelo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng walang kontrol. Hindi ko ito maintindihan. Ang aking ama. Antonio. Eduardo. Naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang dibdib at napahawak siya roon. Tita, sigaw ni Diana, agad na lumapit sa kanyang tiyahin. Gabriel, Marikit, masyadong marami ito ng sabay-sabay. Tignan niyo ang nangyayari. Nanay, sigaw ni Gabriel, natataranta sa nakikitang kondisyon ng kanyang ina. Diana, ano ang nangyayari? Maaaring heart attack, sabi ni Diana, agad na chine-check ang vital signs ni Doña Consuelo. Kailangan nating dalhin siya sa ospital, ngayon din. Ang mga sumunod na oras ay nagdaan sa matinding pagkabahala at pag-aalala. Dinala nila si Doña Consuelo sa lokal na ospital ng San Isidro, kung saan personal na inasikaso ni Diana ang kanyang tiyahin. Si Gabriel at Marikit ay naghihintay sa labas ng emergency room, pareho silang balisa at nag-aalala. Ito ang aking kasalanan, sabi ni Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng guilt. Hindi ko dapat biglang sinabi ang lahat ng iyon. Hindi mo kasalanan ito, kontra ni Marikit. Walang may gusto nito. Ginawa natin ang tama, sinabi natin ang katotohanan. Pero sa anong halaga? Tanong ni Gabriel. Kung mawawala ang aking ina ni. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Marikit, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Gabriel. Malakas si Doña Consuelo. Makakayanan niya ito. Ilang sandali pa ang lumipas bago lumabas si Diana mula sa emergency room, ang kanyang mukha ay pagod ngunit may bahid ng relief. Stable na siya, sabi ni Diana. Hindi heart attack, kundi severe anxiety attack. Nagdulot ito ng chest pain at difficulty in breathing, na maaaring makalikha ng symptoms na tulad ng heart attack. Salamat sa Diyos, bulong ni Gabriel. Maaari na ba naming makita siya? Tanong ni Marikit. Sandali lang, sagot ni Diana. Binigyan ko siya ng sedative para makapagpahinga siya. Pero bago siya tuluyang makatulog, may sinabi siya. Ano yon? Tanong ni Gabriel. Sinabing kailangan niyong puntahan ang bahay ni Mayor Ilustre, sagot ni Diana. May something daw doon na kailangan niyong makita. Sinabi niyang kilala ni Mayor Ilustre si Eduardo, at may itinatago siyang information. Nagkatinginan si Gabriel at Marikit. Hindi ko maintindihan, sabi ni Gabriel. Paano naman nalaman ni Mayor Ilustre si Eduardo Domingo? Hindi ko rin alam, sagot ni Diana. Pero iyon ang huling sinabi ni Tita Consuelo bago siya makatulog. Mukhang nais niyang ipagpatuloy ninyo ang pag-imbestiga, kahit na siya mismo ay hindi makakasama sa inyo sa ngayon. Dapat bang pumunta tayo kay Mayor Ilustre? Tanong ni Marikit kay Gabriel. Sa tingin ko, wala tayong choice, sagot ni Gabriel. Kung ang aking ina mismo ang nagsabi nito, mahalaga ito. At sa lahat ng nangyayari, parang kailangan nating malaman ang buong katotohanan, hindi lang mga piraso nito. Sasama ako sa inyo, alok ni Diana. Hindi, kontra ni Gabriel. Kailangan mong manatili rito kasama ang aking ina. Ikaw ang tanging doktor na pinagkakatiwalaan namin. Kami ni Marikit ang pupunta kay Mayor Ilustre. Sigurado ka ba? Tanong ni Diana. Sagot ni Gabriel. Kung may mangyari, tatawag kami kaagad. Ang bahay ni Mayor Ilustre ay nasa dulo ng isang tahimik na kalye malapit sa plaza ng San Isidro. Hindi ito kasing laki ng bahay bakasyonan ng mga Santiago, ngunit malinaw na pagmamay-ari ito ng isang taong maimpluwensya sa maliit na bayan.
Ano sa tingin mo ang meron dito? Tanong ni Marikit habang naglalakad sila papunta sa front door. Hindi ko alam, sagot ni Gabriel. Pero sa lahat ng nangyayari, naniniwala akong walang bagay na nagkataon lang. Ang pagdating natin sa San Isidro, ang pagtatagpo natin, ang koneksyon ng lahat ng ito sa nakaraan, lahat ay may dahilan. Kumatok si Gabriel sa pinto, at ilang sandali pa ay nagbukas ito, nagpapakita ng isang matandang lalaki na malamang ay nasa mid-negatibo 6 na pula. Gabriel Santiago, bati ni Mayor Ilustre, halatang nagulat. At Marikit Fernandez. Anong mainam na sorpresa ito? Mayor Ilustre, sabi ni Gabriel, kailangan naming makipag-usap sa inyo. Tungkol kay Eduardo Domingo. Namutla ang mukha ng mayor, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat at takot. Paano ninyo nalaman? Pinadala kami ni Doña Consuelo, sagot ni Marikit. Sinabi niyang may kailangan kaming makita dito. Tila nabawasan ang tensyon sa mukha ng mayor. Si Doña Consuelo. Kung ganoon, pumasok kayo. Pinapasok niya sila sa isang maluwang na sala, elegante ngunit hindi masyadong bongga. Inalok niya silang umupo at nagpadala ng katulong para magdala ng refreshments. Kaya nalaman na ni Consuelo, sabi ni Mayor Ilustre, higit pa sa sarili kaysa sa kanila. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Mayor Ilustre, sabi ni Gabriel, ano po ba talaga ang kinalaman nyo sa lahat ng ito? Tumango ang mayor, huminga ng malalim. Maraming taon na ang nakalipas, ako ay isang simpleng accountant sa Santiago Group of Companies. Nakita ko ang lahat ng illegal transactions na ginagawa ni Don Fernando Santiago, ang iyong lolo. Ako ang gumawa ng documentation na nakatago sa safety deposit box ni Antonio. Alam niyo iyon? Gulat na tanong ni Gabriel. Sagot ni Mayor Ilustre. Ako ang tumulong kay Antonio na idokumento ang lahat. At nang maaksidente siya, ako ang naglagay ng mga dokumento sa bangko at nagpadala ng susi sa kanya habang nasa ospital pa siya. At paano ninyo nakilala ang aking ama? Tanong ni Marikit. Si Eduardo, sabi ni Mayor Ilustre, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa alaala. Isa sa pinakamahusay na tao na nakilala ko. Nakilala ko siya dahil sa relasyon nila ni Consuelo. Naging magkaibigan kami, at nang magsimula siyang makahalata ng something fishy sa kumpanya, sa akin siya lumapit. Ibig sabihin, alam niya ang tungkol sa aksidente ni Antonio? Tanong ni Gabriel. Alam niya na hindi iyon aksidente, kumpirma ni Mayor Ilustre. At nang pilitin siyang umalis ni Don Fernando gamit ang blackmail at threats, hinanap niya ako. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang umalis, pero gusto niyang protektahan si Consuelo at ang bata sa sinapupunan niya. Ako, bulong ni Marikit. Ikaw, sabi ni Mayor Ilustre, ngumiti sa kanya. Si Eduardo ay nagplano. Alam niyang kapag ipinanganak ka, hindi ka papayagang lumaki kasama si Consuelo. Malamang ipapaampon ka ng mga Santiago sa ibang pamilya, kung saan hindi ka mahahanap ni Eduardo. Kaya gumawa siya ng paraan para ako ang maging tagapag-alaga ko, tanong ni Marikit. Tamang-tama, sagot ni Mayor Ilustre. Si Rosario Reyes, ang asawa niya pagkalipas ng ilang taon, ay isang nurse na nag-aalaga kay Antonio sa ospital. Doon ko siya nakilala, at doon din siya nakilala ni Eduardo nang bumisita siya sa ospital. Sandali lang, singit ni Gabriel. Reyes din ang apelyido ng aking biological na ina. Si Elena Reyes. May kaugnayan ba sila? Magkapatid sila, sagot ni Mayor Ilustre. Si Rosario ay nakatatandang kapatid ni Elena. Sila ay mga anak ni Don Ricardo Reyes, business partner ng iyong lolo. Kaya lahat talaga ay konektado, sabi ni Marikit, na lalaki ang mga mata sa revelasyon. Lahat ay konektado, sang-ayon ni Mayor Ilustre. Nang malaman ni Eduardo na ipapaampon ka, nakiusap siya kay Rosario na tulungan siya. Si Rosario, na may mabuting puso, ay pumayag. Gumawa kami ng fake documents para sa iyo bilang anak ni Eduardo at Rosario, at pinlano ang lahat para sa iyong hinaharap. At paano naman si Elena Reyes? Tanong ni Gabriel. Paano siya napunta sa lahat ng ito? Si Elena ay minahal mo, Antonio, sagot ni Mayor Ilustre. At nang maaksidente si Antonio, nalaman niyang buntis siya sa iyo, Gabriel. Ngunit hindi katulad ng nangyari kay Consuelo, hindi inilihim ng mga Santiago ang pagbubuntis ni Elena. Sa halip, pinagkasal sila ni Don Fernando kay Antonio habang nasa ospital pa ito, para masigurado na ang bata, ikaw, ay magkakaroon ng legitimate na pangalan at magiging tagapagmana ng Santiago Fortune. At namatay ang aking ama bago ako ipinanganak, sabi ni Gabriel.
Kumpirma ni Mayor Illustre. Ngunit bago yon, nagawa niyang ibigay kay Elena ang susi sa safety deposit box, at sinabi sa kanya na ibigay ito sa iyo kapag ikaw ay may sapat ng edad para maintindihan ang lahat. At ang lupa para sa resort, tanong ni Gabriel. Ano ang koneksyon nito sa lahat ng ito? Ang lupa, sabi ni Mayor Illustre. Iyon ay dating property ng mga Reyes ni Don Ricardo, sa katunayan. Nang mamatay si Don Ricardo, napunta ito kay Elena at Rosario. Pagkatapos, nang mamatay si Antonio, nagkaroon ng legal battle para sa ownership. Sa huli, napunta ito sa joint ownership ng Santiago Reyes Holdings, na technically ay pagmamay-ari mo, Gabriel, bilang anak ni Antonio at Elena. Kaya ito ang lupa na binibili ng kumpanya namin ngayon para sa resort, sabi ni Gabriel. Pero hindi ko alam na may part ownership ako rito. Maraming bagay ang inilihim sa iyo ni Doña Consuelo, sabi ni Mayor Illustre. Hindi sa mali siya, kundi para protektahan ka. Gaya ng ginawa ni Eduardo at Rosario para protektahan si Marikit. Mayor Illustre, sabi ni Marikit, may isa pa akong tanong. Bakit ako napunta sa San Isidro? Pagkakataon lang ba ito talaga? Ngumiti ang mayor. Hindi, Marikit. Hindi ito pagkakataon. Bago namatay si Eduardo, kinausap niya ako. Sinabi niya sa akin na may pakiramdam siyang hindi na siya magtatagal at gusto niyang malaman ko ang tungkol sa iyo. Pinangako ko sa kanya na kung sakaling mapadpad ka sa San Isidro, alagaan kita. Pero paano niya nalaman na pupunta ako rito? Tanong ni Marikit. Isa sa mga huling bagay na ginawa ni Eduardo bago siya namatay ay ang bumili ng maliit na bahay dito sa San Isidro, paliwanag ni Mayor Illustre. Iniwan niya ito sa iyo sa kanyang will, kasama ang isang liham na nagsasabing kung sakaling kailangan mo ng bagong simula, narito ang San Isidro. Pero hindi ko natanggap ang will na yon, protesta ni Marikit. At hindi ko natanggap ang liham. Dahil ang abogado na humahawak ng will ay namatay din bago niya naibigay ito sa iyo, sagot ni Mayor Illustre. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, nakakita ako ng job posting para sa isang guro sa aming paaralan. Nang makita ko ang iyong application, agad kong nakilala ang apelyido. Kaya sinigurado kong makuha mo ang posisyon. Kaya hindi rin pagkakataon ang pagdating ko rito, bulong ni Marikit. Walang nangyayaring pagkakataon lang, Marikit, sabi ni Mayor Illustre. Lahat ay may dahilan. At ngayon, narito kayo pareho, ang mga anak ni na Eduardo at Consuelo, Antonio at Elena, narito kayo para tapusin ang kwentong nagsimula maraming taon na ang nakalipas. Biglang tumayo si Mayor Illustre at lumapit sa isang lumang aparador. Binuksan niya ito at kumuha ng isang maliit na kahon. Ito ay ibinigay sa akin ni Eduardo bago siya namatay, sabi niya, inabot ang kahon kay Marikit. Sinabi niyang ibigay ko ito sa iyo kapag dumating ang tamang panahon. Sa tingin ko, dumating na ang panahong iyon. Kinuha ni Marikit ang kahon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ito at nakakita ng isang lumang susi, katulad ng susi na ibinigay kay Gabriel ng kanyang ama. Isa pang safety deposit box, tanong ni Gabriel. Hindi, sagot ni Mayor Illustre. Iyan ay susi sa maliit na bahay na binili ni Eduardo dito sa San Isidro. Ang bahay na dapat ay napunta kay Marikit. Nasaan ang bahay na ito? Tanong ni Marikit. Sa dulo ng baybayin, malayo sa bayan, sagot ni Mayor Illustre. Malapit sa lugar kung saan plano mong itayo ang resort, Gabriel. Nagkatinginan si Gabriel at Marikit, parehong nagtataka sa kakaibang twist ng tadhana na nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Isa pang bagay, dagdag ni Mayor Illustre. Sa loob ng bahay na yon, may iniwan si Eduardo para sa inyo pareho. Isang bagay na matagal nang hinihintay na matuklasan. Ano yon? Tanong ni Gabriel. Hindi ko alam, sagot ni Mayor Illustre. Hindi sinabi sa akin ni Eduardo. Sinabi lang niya na kapag nagkita kayo ni Marikit at nahanap niyo ang bahay, malalaman niyo ang huling sikreto na itinago niya. Habang lumalabas sila ng bahay ni Mayor Illustre, nadama ni Marikit ang mabigat na presensya ng susi sa kanyang palad. Isang susi na maaaring magbukas hindi lamang ng isang bahay, kundi ng huling bahagi ng isang kwentong nagsimula bago pa siya ipinanganak. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel habang naglalakad sila papunta sa kanyang sasakyan. Hindi ko alam, sagot ni Marikit, nakatingin sa susi. Pero alam kong kailangan nating malaman ang katotohanan, anuman ang mangyari. Sa silangan, unti-unting lumalabas ang araw, nagtatakda ng bagong araw sa San Isidro, isang araw na maaaring magdala ng mga huling sagot sa mga tanong na matagal nang hindi nasasagot.
Bago tumuloy sa bahay na nabanggit ni Mayor Ilustre, nagpasya si Gabriel at Marikit na dumaan muna sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Doña Consuelo. Nakita nilang gising na siya, mahinang nakaupo sa kanyang kama habang kausap si Diana. Nanay, malumanay na bati ni Gabriel, lumapit para halikan ang noo ng kanyang ina. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, sagot ni Doña Consuelo, ang kanyang tinig ay mas mahina kaysa karaniwan. Pasensya na sa pagkatakot na dinulot ko sa inyo. Huwag kang mag-alala tungkol doon, sabi ni Gabriel. Ang mahalaga ay bumubuti na ang pakiramdam mo. Nagpunta ba kayo kay Jamie? Tanong ni Doña Consuelo, tumitingin kay Marikit. Kay Mayor Ilustre. Tumango si Marikit. Opo. Marami siyang ikinuwento sa amin. Tungkol sa koneksyon ng lahat, tungkol sa aking ama at tungkol sa isang bahay na iniwan ni Eduardo dito sa San Isidro. Ang bahay, sabi ni Doña Consuelo, tila naaalala ang isang matagal nang nakalimutang alaala. Sinabi sa akin ni Jamie ang tungkol dito ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi ko nagawang puntahan ito. Hindi ko kayang harapin ang mga alaala. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng bahay na yon? Tanong ni Gabriel. Umiling si Doña Consuelo. Hindi. Sinabi lang ni Jamie na may iniwan doon si Eduardo para sa kanyang anak. Para kay Marikit, sabi ni Gabriel. At sa iyo rin, Hijo, dagdag ni Doña Consuelo na nagpalaki ng mga mata ni Gabriel. Sa akin, tanong ni Gabriel. Pero hindi niya ako kilala. Hindi niya alam na ako ang anak ni Antonio at Elena. Alam niya, malumanay na sagot ni Doña Consuelo. Si Eduardo ay isang matalinong tao. Sa pagkakaintindi ko, nalaman niya ang tungkol sa relasyon ni na Antonio at Elena, at nang malaman niyang ipinanganak ka, sinubaybayan kanya mula sa malayo, tulad ng ginawa ko kay Marikit. Paano mo nalaman ito? Tanong ni Gabriel. Sinabi sa akin ni Jamie, sagot ni Doña Consuelo. Noong namatay si Eduardo at nalaman kong umalis si Marikit ng Maynila, lumapit ako kay Jamie para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanya. Doon sinabi niya sa akin ang tungkol sa bahay at sa mga ginawa ni Eduardo. Pero hindi mo sinubukang puntahan ang bahay? Tanong ni Marikit. Hindi ko nagawa, pag-amin ni Doña Consuelo. Ang sakit ay masyadong malalim, ang guilt ay masyadong mabigat. Iniisip ko na ang bahay na yon ay para sa iyo, Marikit. Hindi para sa akin. Tita, singit ni Diana, dapat ka pang magpahinga. Hindi maganda para sa iyo ang masyadong excitement. Sasama ako sa inyo, protesta ni Doña Consuelo, sinubukang bumangon. Hindi, nanay, malumanay na kontra ni Gabriel. Kailangan mong magpahinga. Kami ni Marikit ang pupunta sa bahay. Kapag may nalaman kami, agad naming sasabihin sa iyo. Ngunit, Consuelo, malumanay na sabi ni Diana, pinakamabuti para sa iyo ngayon ang magpahinga. Kailangan mong maging malakas para sa mga darating pang araw. Sa wakas ay tumango si Doña Consuelo, bagaman halatang labag sa kanyang kalooban. Maging maingat kayo, bilin niya kina Gabriel at Marikit. At sabihin niyo sa akin ang lahat ng malalaman niyo. Ipinangangako namin, sagot ni Marikit, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Doña Consuelo. Nang makaalis sila sa silid, sinabihan sila ni Diana na pababain muna ni Doña Consuelo ang kanyang blood pressure at magpapahinga pa ng ilang araw sa ospital. Sasama ako sa inyo, sabi ni Diana. Siyempre, kung ayos lang sa inyo. Nagkatinginan sina Gabriel at Marikit. Sigurado ka ba? Tanong ni Gabriel. Baka matagalan tayo roon. Sigurado ako, sagot ni Diana. Ayos lang kay Tita Consuelo. Nasa mabuting kalagayan na siya at ang mga nurse dito ay mahuhusay. Bukod pa rito, pakiramdam ko ay dapat akong naroon kapag nalaman nyo ang anumang nakatago sa bahay na yon. Ang bahay na tinutukoy ni Mayor Ilustre ay nasa dulo ng baybayin, malayo sa bayan ng San Isidro. Kailangan nilang magmaneho sa isang makitid na kalsada at pagkatapos ay maglakad pa ng ilang minuto sa buhangin para makarating doon. Nang masilayan nila ang bahay, hindi ito ang malaki at magarbong istruktura na inaasahan nila. Sa halip, ito ay isang simpleng two-story na bahay na yari sa kahoy at bato, napapalibutan ng mga puno ng niyog at halamang dagat. Bagaman luma na, malinaw na ito ay maayos na napapanatili. May nag-aalaga sa bahay na ito, napansin ni Diana. Si Mayor Ilustre, marahil, sabi ni Gabriel. Sinabi niya na pinangakuan niya si Eduardo na aalagaan niya ang bahay hanggang sa dumating tayo. Lumapit si Marikit sa pinto, hawak ang susi na ibinigay ni Mayor Ilustre.
Dahan-dahan niyang ipinasok ito sa lock at pinihit. Ang lock ay nag-click at ang pinto ay bumukas ng walang kahirap-hirap. Pumasok sila sa loob, naglalakad ng maingat sa dating hardwood floors. Ang bahay ay simple ngunit komportable ang disenyo, may maluwang na sala, kusina, 2 silid tulugan sa ground floor, at marahil pa 2 sa itaas. Tahanan, bulong ni Marikit, nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam ng pagkakilala sa lugar na hindi pa niya napupuntahan dati. Naglakad sila paikot, tinitingnan ang bahay. Puno ito ng simple ngunit maayos na muebles, mga lumang libro, at ilang larawan sa mga dingding. Isa ang nakakuha ng atensyon ni Marikit, isang larawan ng isang lalaki na nakaupo sa balkonahe ng bahay na ito, nakatingin sa dagat. Ang kanyang ama, si Eduardo. Parang kahapon lang siya narito, sabi ni Marikit, hinahawakan ang larawan. Tingnan niyo ito, tawag ni Gabriel mula sa isang maliit na silid na ginawang library. Mga libro tungkol sa business, accounting, law. Si Eduardo ay tila nag-aaral tungkol sa mga bagay na ito. Marahil para sa kanyang investigasyon sa Santiago Group, sabi ni Diana. May silid pa sa itaas, sabi ni Marikit. Tingnan natin. Umakyat sila sa hagdan na gumawa ng mahinang ungol sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa itaas ay may 2 silid pa at isang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang unang silid ay tila ginawang office, may lumang desk at typewriter. Ang ikalawang silid, gayunpaman, ay halos walang laman maliban sa isang lumang kama at isang malaking kahoy na kahon sa gitna ng silid. Ano ito? Tanong ni Diana, lumapit sa kahon. Mukhang isang old-fashioned chest, sabi ni Gabriel. Pero nakalok. Baka ito ang tinutukoy ni Mayor Ilustre, sabi ni Marikit. Ang bagay na iniwan ni Eduardo para sa amin. Sinubukan nilang buksan ang kahon, ngunit ito ay talagang nakalok at walang susi na nakikita sa paligid. Marahil hindi ito ang susi na ibinigay sa iyo, sabi ni Gabriel. Baka may ibang susi na nakatago sa bahay. Nagsimula silang maghanap sa buong bahay, tiningnan ang bawat drawer, kabinet, at posibleng taguan. Pagkatapos ng ilang oras, wala pa rin silang nakikitang susi. Maaaring may clue sa mga papeles ni Eduardo, sabi ni Diana, nagsimulang tingnan ang mga dokumento sa library. Samantala, naupo si Marikit sa balkonahe, nakatingin sa dagat habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa horizon. Nakaramdam siya ng matinding lungkot at pananabik, narito siya sa bahay na binili ng kanyang ama para sa kanya, ngunit ang lalaking iyon ay wala na, at ang mga sikreto niya ay nakatago pa rin sa likod ng isang nakalok na kahon. Bakit mo ginawa ito, Itay? Bulong niya sa hangin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat habang nabubuhay ka pa? Habang nakaupo roon, nakaramdam siya ng mahinang ihip ng hangin, at napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na lumilipad mula sa ilalim ng isang lumang paso ng halaman. Pinulot niya ito at nakita na ito ay isang pahina mula sa isang journal. Sa papel ay nakasulat, para sa aking anak, ang susi sa nakaraan ay laging nasa puso ng iyong kinabukasan. Ano yan? Tanong ni Gabriel, lumapit sa kanya. Isang mensahe mula sa aking ama, sagot ni Marikit, ipinakita ang papel. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang susi sa nakaraan ay laging nasa puso ng iyong kinabukasan, basang muli ni Gabriel. Parang isang riddle. O isang clue, sabi ni Diana, sumali sa kanila sa balkonahe. Maaaring sinasabi niya kung nasaan ang susi para sa kahon. Pero ano ang ibig sabihin ng puso ng iyong kinabukasan? Tanong ni Marikit. Tahimik silang nag-isip, sinusubukang i-decipher ang mensahe. Ang kinabukasan, muni-muni ni Gabriel. Maaaring tumutukoy ito sa isang lugar, isang bagay, o isang tao na mahalaga sa iyong kinabukasan. Ang bahay na ito ay para sa aking kinabukasan, sabi ni Marikit. Iniwan niya ito para sa akin, para magkaroon ako ng bagong simula. Kung gayon, ang puso ng bahay na ito, sabi ni Diana. Ano ang puso ng isang bahay? Ang kusina, mungkahi ni Gabriel. Sa maraming kultura, ang kusina ang itinuturing na puso ng tahanan. O ang hearth, sabi ni Diana. Ang fireplace. May fireplace ba dito? Tanong ni Marikit. Sa sala, sagot ni Gabriel. Tingnan natin. Bumalik sila sa sala, kung saan may isang simpleng fireplace na yari sa bato. Hindi ito pinalamusan o napaka-espesyal ang hitsura. Paano ito magiging puso ng kinabukasan? Tanong ni Diana. Sandali lang, sabi ni Marikit, lumapit sa fireplace. May something tungkol dito. Hinaplos niya ang bato, nakaramdam ng isang maliit na bitak sa ilalim ng mantel.
May something dito, sabi niya, hinila ang mantel. Ito ay gumalaw ng bahagya, at sa likod nito, nakita niya ang isang maliit na compartment. Sa loob ay may isang maliit na susi. Nahanap mo, sabi ni Gabriel, nakangiti. Ang susi sa nakaraan. Tignan natin kung ito ang susi sa kahon, sabi ni Marikit, kinuha ang susi. Umakyat silang muli sa itaas, papunta sa silid kung saan naroroon ang kahon. Dahan-dahang ipinasok ni Marikit ang susi sa lock, at ito ay perpektong pumapasok. Pinihit niya ito, at ang lock ay nag-click na bumukas. Huminga sila ng malalim bago binuksan ang kahon. Sa loob ay may ilang mga folder na puno ng mga dokumento, ilang lumang journal, at isang sobre na may pangalan ni Marikit at Gabriel sa labas. Para sa ating dalawa, sabi ni Marikit, inabot ang sobre. Binuksan nila ito at nakakita ng isang liham na may petsa 5 buwan bago namatay si Eduardo. Mahal kong Marikit at Gabriel, simula ni Marikit sa pagbasa, ang kanyang boses ay nanginginig. Kung binabasan niyo ito, nangangahulugan na sa wakas ay nagkita na kayo at nahanap niyo ang bahay na ito. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, bagaman alam kong hindi na ako mabubuhay para makita ito. Huminto si Marikit, kinakailangan ng isang sandali para makontrol ang kanyang emosyon. Patuloy na binasa ni Gabriel ang liham. Marikit, anak ko, ikinalulungkot kong hindi ako naging totoo sa iyo tungkol sa iyong tunay na pinagmulan. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, para siguruhing lumaki kang malayo sa impluensya at kapangyarihan ng mga Santiago. Si Rosario, na iyong kinilalang ina, ay isang mabait at mapagmahal na babae na sumang-ayon na tulungan tayo. Minahal ka niya na parang tunay niyang anak at alam kong minahal mo rin siya. Gabriel, bagaman hindi tayo kailanman nagkita, sinubaybayan kita mula sa malayo. Ikaw ang anak ng aking matalik na kaibigan, si Antonio, at ng kanyang asawa, si Elena. Alam kong lumaki kang hindi alam ang buong katotohanan tungkol sa iyong ama at sa kanyang nakakalungkot na kapalaran. Sa loob ng kahong ito ay ang lahat ng dokumento at ebidensya na nakolekta ni Antonio tungkol sa mga illegal activities ni Don Fernando Santiago. Kasama rito ang mga financial records, mga testimonya, at iba pang mga patunay na maaaring magpakulong sa mga sangkot. Si Antonio ay nagsimulang kolektahin ang mga ito nang matuklasan niya ang korupsyon, at ipinagpatuloy ko ang kanyang gawain pagkatapos ng kanyang aksidente. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Antonio, isang bagay na natuklasan ko lamang pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Si Don Fernando ay hindi ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. May isa pang tao, isang taong mas malapit sa pamilya, ang tunay na nagplano ng lahat. Huminto si Gabriel na patingin kay Marikit at Diana. Sino kaya? Ituloy mo ang pagbabasa, bulong ni Diana. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ricardo Reyes, ang ama ni Rosario at Elena, ang lolo mo, Gabriel. Si Ricardo ay ginamit si Don Fernando bilang front para sa kanyang mga illegal na operasyon, kumbinsido ang lahat na ang mga Santiago ang nasa likod ng lahat. Nang matuklasan ito ni Antonio, plinano ni Ricardo ang aksidente para patahimikin siya. Nang malaman ko ang katotohanan, sinubukan kong magkaroon ng ebidensya laban kay Ricardo. Ngunit siya ay isang matalino at mapanganib na tao. Natuklasan niya ang aking investigasyon at nagbanta sa akin at sa aking pamilya kay Marikit. Kaya kinailangan kong tumahimik at magtago, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang lupain sa San Isidro, ang lugar kung saan plano mong itayo ang resort, Gabriel, ay dating pag-aari ng mga Reyes. Ito ay nasa gitna ng isang legal battle nang mamatay si Antonio. Sa huli, napunta ito sa joint ownership ng Santiago Reyes Holdings, isang front para sa illegal operations ni Ricardo. Ngunit may isang sikreto tungkol sa lupain na yon. Sa ilalim nito ay may mga antigong artifact na may malaking archaeological value. Si Ricardo ay nagplanong kunin ang mga ito at ibenta sa black market. Ito ang dahilan kung bakit niya gustong makontrol ang lupa. Sa mga dokumento sa kahong ito ay makikita ninyo ang lahat ng ebidensya tungkol dito, kasama ang mga mapa ng kung saan matatagpuan ang mga artifact. Ito ay sapat na ebidensya para ikulong si Ricardo at ipawalang bisa ang lahat ng mga transaksyon na ginawa gamit ang pera mula sa kanyang mga illegal na gawain. Ngunit may problema. Si Ricardo Reyes, bagaman patay na, ay may mga tao pa rin na nagpapatuloy ng kanyang mga operasyon. Isa sa mga taong ito ay malapit sa inyo, isang taong maaaring magpanggap na kaibigan ngunit sa totoo ay kalaban. Kailangan niyong maging maingat. Hanapin ang mga artifact, kolektahin ang ebidensya, at dalhin ito sa mga otoridad.
Ngunit higit sa lahat, protektahan ang isa't isa. Kayo ay magpinsan, konektado hindi lamang sa pamamagitan ng dugo, kundi ng isang tadhana na nagsimula bago pa kayo ipinanganak. Marikit, anak ko, ipagpatawad mo ako sa mga kasinungalingan. Lahat ng ginawa ko ay para protektahan ka. At Gabriel, kahit hindi kita nakilala, ipinagmamalaki kita sa lalaking naging ikaw. Ikaw ay kamukhang-kamukha ng iyong ama, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa katatagan ng loob at katapatan. Maging matatag, maging matalino, at higit sa lahat, magtiwala sa isa't isa. Tanging sa pamamagitan ng pagtutulungan nyo malalaman ang buong katotohanan at makakamit ang katarungan. Ang laging nagmamahal. Eduardo Domingo. Tahimik silang lahat pagkatapos basahin ang liham, bawat isa ay nagpoproseso ng impormasyong kanilang natuklasan. Ricardo Reyes, sabi ni Gabriel. Ang aking lolo sa mother side, ang tunay na mastermind. At ang mga artifacts sa ilalim ng lupa kung saan itatayo ang resort, dagdag ni Marikit. Kaya importante ang lupain na yon. Pero sino ang taong tinutukoy ni Eduardo? Tanong ni Diana. Ang taong malapit sa inyo na nagpapatuloy ng mga operasyon ni Ricardo. Nagtinginan sina Gabriel at Marikit, parehong nagtataka. Kailangan nating tingnan ang mga dokumento, sabi ni Gabriel, kinuha ang folder mula sa kahon. Binuksan nila ang mga dokumento at nagsimulang tingnan ang mga ito. May mga financial record, mga larawan, mga transcript ng conversation, at mga mapa. Tingnan niyo ito, sabi ni Marikit, itinaas ang isang lumang larawan. Ito ay isang group picture ng mga Santiago at Reyes. Sa larawan ay makikita sina Don Fernando Santiago, Ricardo Reyes, at ilang ibang tao, kabilang ang mas batang Eduardo Domingo, Antonio Santiago, at isang babae na kilala nila bilang si Doña Consuelo. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Gabriel, itinuro ang isang lalaking nakatayo sa likod ni Ricardo at Fernando. Hindi ko alam, sagot ni Marikit. Pero parang pamilyar. Sandali lang, sabi ni Diana, kinuha ang larawan para tingnan itong mabuti. Ito ay hindi maaari. Sino yon? Tanong ni Gabriel. Si Mayor Ilustre, bulong ni Diana. Mas bata, syempre, pero sigurado ako. Ayon si Jaime Ilustre. Ang mayor, gulat na sabi ni Marikit. Pero sinabi niya na siya ay isang simpleng accountant na tumulong kay Antonio at Eduardo. Mukhang may mas malalim siyang koneksyon sa lahat ng ito, sabi ni Gabriel. Tingnan natin ang iba pang dokumento. Habang tinatingnan nila ang mga dokumento, nakahanap sila ng isang financial record na nagpapakita na si Jaime Ilustre ay tumatanggap ng malalaking halaga ng pera mula sa isang account na pagmamay-ari ni Ricardo Reyes, hanggang sa kasalukuyang petsa ng journal, 2 buwan bago namatay si Eduardo. Siya ang tinutukoy ni Eduardo, sabi ni Marikit. Si Mayor Ilustre ang taong nagpapatuloy ng mga operasyon ni Ricardo. At pinadala niya tayo rito, alam niyang mahahanap natin ang mga dokumentong ito, sabi ni Gabriel. Bakit niya gagawin yon? Maaaring hindi niya alam na may mga dokumentong ganito si Eduardo, sabi ni Diana. O maaaring may ibang plano siya. Ano man ang dahilan, sabi ni Gabriel, kailangan nating maging maingat. Kung si Mayor Ilustre ang taong nagpapatuloy ng mga illegal na operasyon ni Ricardo Reyes, hindi tayo maaaring magtiwala sa kanya. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Marikit. Sinabi ni Eduardo na kailangan nating hanapin ang mga artifact at kolektahin ang ebidensya. Una, kailangan nating ipakita kay Doña Consuelo ang lahat ng ito, sabi ni Gabriel. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At pagkatapos, kailangan nating hanapin ang mga artifact, dagdag ni Marikit. Bago masimulan ang construction ng resort. May mapa rito, sabi ni Diana, itinaas ang isang lumang papel. Mukhang nagpapakita ito kung saan matatagpuan ang mga artifact sa lupain. Kinuha nila ang lahat ng importante at kailangang dokumento, kasama ang liham at mapa, at nilagay ang mga ito sa isang bag. Dahan-dahan nilang isinara ang kahon at iniwan ito sa silid. Alam na maaari silang bumalik para sa iba pang dokumento kung kailangan. Habang lumalabas sila ng bahay, nakaramdam si Marikit ng kakaibang kapanatagan. Kahit na marami pa silang katanungan, at kahit na nalaman nila na ang taong akala nilang kaibigan ay maaaring kalaban, naramdaman niya na mas malapit na sila sa katotohanan kaysa dati. Salamat, Itay, bulong niya habang sinususi niya ang pinto ng bahay. Pangako, mahahanap namin ang katotohanan at makakamit ang katarungan. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, hindi nila napansin ang isang figura na nakamasid sa kanila mula sa malayo,
isang figura na kilala nila bilang isang kaibigan, ngunit sa totoo ay ang kanilang pinakamalaking kalaban. Mabilis na bumalik si Gabriel, Marikit, at Diana sa ospital para makita si Doña Consuelo. Nang makarating sila sa silid nito, nakita nilang wala ang matanda sa kanyang kama. Saan siya? Tanong ni Gabriel sa isang nurse na dumaan. Si Doña Consuelo. Umalis siya mga 30 minuto na ang nakakaraan, sagot ng nurse. Sumama siya kay Mayor Ilustre. Sabi niya na may mahalagang bagay silang pag-uusapan. Nagkatinginan ang tatlo, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabahala. Kailangan nating hanapin siya, ngayon din, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nagtataglay ng agarang pangangailangan. Nasa panganib siya. Saan sila pupunta? Tanong ni Marikit. Maaaring sa munisipyo o sa bahay bakasyonan, sabi ni Diana. O baka sa lupain ng resort. Ang resort, sabi ni Gabriel, biglang naintindihan. Siyempre, kung alam ni Mayor Ilustre ang tungkol sa mga artifact, at kung nalaman niyang alam na natin ang tungkol doon, dadalhin niya si nanay sa lugar na yon. Para ano? Tanong ni Diana. Hindi ko alam, sagot ni Gabriel. Pero kailangan nating hanapin sila agad. Mabilis silang bumalik sa sasakyan ni Gabriel at nagmaneho papunta sa lupain kung saan itatayo ang resort. Ito ay nasa dulo ng baybayin, malapit sa bahay ni Eduardo, at napapalibutan ng mga puno at halaman. May nakikita ba kayo? Tanong ni Marikit habang mabagal nilang tinatahak ang lumang kalsada na papunta sa lupain. May sasakyan doon, sabi ni Diana, itinuro ang isang itim na kotse na nakaparada malapit sa baybayin. Huminto si Gabriel at nagmaneho papunta sa direksyon ng sasakyan. Nang makalapit sila, nakita nila si Doña Consuelo at Mayor Ilustre na nakatayo malapit sa dalampasigan, tila seryosong nag-uusap. Maging maingat tayo, babala ni Gabriel. Hindi natin alam kung ano ang pakay ni Mayor Ilustre. Mabagal silang lumabas ng sasakyan at naglakad papalapit sa dalawang nakatatanda, sinusubukang hindi gumawa ng ingay para hindi sila agad mapansin. Hindi ko alam kung bakit mo ako dinala rito, Jamie, narinig nilang sinabi ni Doña Consuelo. Dapat nasa ospital pa ako. Kailangan mong makita ito, Consuelo, sagot ni Mayor Ilustre. Ito ang lugar kung saan itatayo ang resort ni Gabriel. Pero higit pa riyan, ito ang lugar kung saan nakabaon ang isang sikreto na matagal nang nakatago. Anong sikreto? Tanong ni Doña Consuelo. Ang katotohanan tungkol kay Ricardo Reyes, sabi ni Mayor Ilustre. Ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang iyong kapatid, at kung bakit kinailangang umalis ni Eduardo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ricardo Reyes, simula ni Mayor Ilustre, ang ama ni Rosario at Elena, ay ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng korupsyon at krimen na akala mo ay ginawa ng iyong ama. Si Don Fernando ay nagsilbing puppet lamang ni Ricardo, isang front para sa kanyang mga illegal na operasyon. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Doña Consuelo. Dahil ako ang tumulong sa kanya, pag-amin ni Mayor Ilustre, ang kanyang boses ay nagbago sa isang mas matigas na tono. Ako ang accountant na naglilipat ng mga pera, ang taong nagtago ng mga ebidensya, ang taong nagprotekta sa kanyang mga sikreto. Ikaw, bulalas ni Doña Consuelo, nakaramdam ng panganib sa unang pagkakataon. Pero sinabi mo na tumulong ka kina Antonio at Eduardo. Kasinungalingan, sagot ni Mayor Ilustre. Kailangang panatilihin kita sa kadiliman, Consuelo. Kapag nalaman mo ang katotohanan, ikaw ay magiging banta. At bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Tanong ni Doña Consuelo, umatras ng isang hakbang. Dahil natapos na ang laro, sagot ni Mayor Ilustre. Ang anak mo at ang anak ni Eduardo ay nakahanap na ng mga dokumento. Alam na nila ang katotohanan. At dahil doon, kailangan kong gumawa ng drastic measures. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Doña Consuelo, ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Kinakailangan kong burahin ang lahat ng ebidensya, kasama na ang mga saksi, sagot ni Mayor Ilustre, hinugot ang isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Huwag mong subukan, sabi ni Gabriel, lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, sinundan ni Marikit at Diana. Ah, naroon pala kayo, sabi ni Mayor Ilustre, hindi nagulat. Inaasahan ko na susundan niyo kami. Sa katunayan, plano ko yon. Ibaba mo ang baril, Jamie, sabi ni Gabriel, dahan-dahang lumalapit. Tapos na ang lahat. Alam na namin ang lahat, ang tungkol kay Ricardo Reyes, sa mga artifact, sa iyong papel sa lahat ng ito.
Kung alam niyo na lahat, alam din niyo na hindi ako maaaring pumayag na mabuhay pa kayo, sagot ni Mayor Ilustre. Masyadong malaki ang nakasalalay. Mga artifact lang ang habol mo, tanong ni Marikit. Iyon lang ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi mo naiintindihan ang halaga ng mga artifact na yon, bata, sabi ni Mayor Ilustre. Hindi lang mga ordinaryong antiquity ang mga yon. Ang mga iyon ay mga gold artifacts mula sa sinaunang panahon, nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa black market. At ang lupain na ito, ang lugar kung saan itatayo ang resort, ay ang eksaktong lugar kung saan sila nakabaon. At kaya mo pinapahintulutan ang pagtatayo ng resort, tanong ni Gabriel. Para makapaghukay ka sa ilalim ng construction. Tamang-tama, sagot ni Mayor Ilustre. Sino ang magdududa kung may mga excavation na nangyayari sa construction site? Walang makakahulang hinahanap namin ang mga artifact. Ngunit bakit kailangan pang ipahamak ang aming mga pamilya? Tanong ni Marikit. Ang aksidente ni Antonio ang pagpapaalis kay Eduardo. Collateral damage, walang pakundang ang sagot ni Mayor Ilustre. Si Antonio ay natuklasan ang tungkol sa mga artifact at plano ni Ricardo. Kailangang patigilin siya. Si Eduardo ay nagsimulang mag-imbestiga pagkatapos ng aksidente ni Antonio. Kailangan din siyang patigilin. At ngayon, plano mong patigilin kaming lahat, sabi ni Gabriel. Wala akong choice, sabi ni Mayor Ilustre. Masyadong malaki ang nakasalalay. May choice ka pa rin, Jamie, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng sitwasyon. Maaari kang tumigil ngayon, aminin ang iyong mga kasalanan, at harapin ang mga konsekwensya. Hindi pa huli ang lahat. Huli na, Consuelo, sagot ni Mayor Ilustre. Masyadong marami ng dugo ang nasa aking mga kamay. Masyadong marami ng sikreto ang itinago ko. Hindi ako maaaring bumalik. Teka lang, sabi ni Marikit, may naalala. Kung si Ricardo Reyes ang mastermind, at ikaw ang kanyang right-hand man, sino ang nagpatuloy ng mga operasyon pagkatapos niyang mamatay? Ako, syempre, sagot ni Mayor Ilustre. Pero hindi ako nag-iisa. Sino ang kasama mo? Tanong ni Gabriel. Bago pa makasagot si Mayor Ilustre, may narinig silang ingay mula sa likuran nila. Lumingon sila at nakitang paparating si Diana, may hawak na maliit na baril na nakatutok sa kanila. Diana, gulat na sabi ni Marikit. Pasensya na, Marikit, sabi ni Diana, ang kanyang mga mata ay matigas at determinado. Hindi ko gustong gawin ito, pero wala akong choice. Ikaw, bulalas ni Doña Consuelo. Bakit, Diana? Ikaw ay parang anak ko na. At iyon ang problema, tita, sagot ni Diana. Parang anak mo lang ako, pero hindi mo tunay na anak. Lagi akong nasa anino ni Gabriel at ngayon ni Marikit. Ang mga Santiago at ang kanilang mana, lahat ay para sa inyo, wala para sa akin. Pero paano? Kailan? Tanong ni Gabriel, hindi pa rin makapaniwala. Si Diana ay apo ni Ricardo Reyes, paliwanag ni Mayor Ilustre. Anak ng kanyang illegitimate na anak. Pinadala siya sa inyong pamilya upang maging SE, upang magbantay at magulat sa akin ng lahat ng nangyayari. Kaya alam mo palagi kung nasaan kami, sabi ni Gabriel kay Diana. Kung kailan kami pupunta sa bahay ni Eduardo, kung anong natuklasan namin. Pag-amin ni Diana. At nang malaman kong nahanap ninyo ang mga dokumento, kinailangan kong kumilos ng mabilis. Kaya ko pinadala si Mayor Ilustre kay Tita Consuelo upang dalhin siya rito. Para sa ano? Tanong ni Doña Consuelo. Para patayin kaming lahat? Hindi namin gustong gawin ito, Consuelo, sabi ni Mayor Ilustre. Pero hindi namin maaaring hayaang mabunyag ang lahat. Masyadong malaki ang nakasalalay. Habang nagsasalita si Mayor Ilustre, hindi nila napansin na may isa pang sasakyan ang dumating at huminto sa di kalayuan. Mula sa sasakyan, lumabas ang mga pulis na pinamumunuan ni Chief Inspector Torres. Mayor James Ilustre, Diana Mendoza, sigaw ni Chief Inspector Torres, ibaba ninyo ang inyong mga baril at isuko ang inyong mga sarili. Nagulat sina Mayor Ilustre at Diana, hindi inaasahan ang pagdating ng mga pulis. Paano? Tanong ni Mayor Ilustre. Tinawagan ko si Chief Inspector Torres bago tayo umalis ng ospital, sabi ni Gabriel. Ipinadala ko sa kanya ang kopya ng mga dokumento sa pamamagitan ng email. Sinabi ko sa kanya na pumunta rito at dalhin ang kanyang mga tauhan. Alam mong magtataksil si Diana? Tanong ni Doña Consuelo sa kanyang anak. Hindi ko alam na si Diana ang kasabwat ni Mayor Ilustre, pag-amin ni Gabriel.
Pero may naramdaman akong something wrong, kaya nagbigay ako ng insurance. Mabuti na lang at ginawa ko yon. Wala kayong ebidensya laban sa amin, sigaw ni Mayor Ilustre sa mga pulis. May sapat kaming ebidensya sa mga dokumento na ipinadala ni Engel Santiago, sagot ni Chief Inspector Torres. At ngayon, nahuli pa namin kayong dalawa na may hawak na baril at nagbabanta sa mga taong ito. Iyon ay sapat na para arestuhin kayo. Natanto ni na Mayor Ilustre at Diana na wala na silang kawala. Dahan-dahan nilang ibinaba ang kanilang mga baril at sumuko sa mga pulis. Habang dinadala sila palayo, lumapit si Gabriel kay Doña Consuelo at mahigpit siyang niyakap. Nanay, ayos ka lang ba? Hijo, sagot ni Doña Consuelo, bagaman nanginginig pa rin. Salamat sa Diyos at dumating kayo sa tamang oras. At salamat din sa Diyos at tumawag ka ng backup, dagdag ni Marikit, ngumiti kay Gabriel. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Doña Consuelo. Ngayon, sagot ni Gabriel, kailangan nating harapin ang katotohanan at simulang ayusin ang lahat ng mali na nangyari sa nakaraan. Isang linggo ang lumipas matapos ang mga kaganapan sa baybayin. Si Mayor Ilustre at Diana ay nakakulong, naghihintay ng kanilang paglilitis. Ang mga artifact ay natagpuan sa lupain, at sa halip na itinago o ipinagbili, ipinasya ni Gabriel na ipaubaya ang mga ito sa National Museum, kung saan maaari itong ma-preserve at ma-appreciate ng lahat. Ang plano para sa resort ay hindi tuluyang nakansela, ngunit nagbago ang disenyo. Sa halip na isang malalaking tourist complex na maaaring makapinsala sa natural na kagandahan ng lugar, naging isang eco-friendly resort ito na magbibigay daan sa preservation ng kapaligiran at pagdiriwang ng lokal na kultura. Isang bahagi ng resort ay gagawing museo para sa mga artifact at kasaysayan ng lugar na magkukwento ng mayamang kasaysayan ng San Isidro. Si Doña Consuelo, na nagpapagaling pa rin mula sa kanyang karanasan, ay nagsimulang makipag-usap sa isang therapist para tulungan siyang harapin ang lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang ama, kapatid, at sa nakaraan. Mabagal ang proseso, ngunit unti-unti niyang natanggap ang katotohanan at nagsimulang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa bahay bakasyonan ng mga Santiago, nakaupo si Marikit sa balkonahe, nakatingin sa dagat. Papalapit si Gabriel, may dalang 2 tasa ng kape. Maaari ba akong makiupo? Tanong niya. Siyempre, sagot ni Marikit, ngumiti sa kanyang pinsan. Naupo si Gabriel sa tabi niya, iniabot ang 1 tasa. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng ilang linggo, sagot ni Marikit. Dati, ako ay isang simpleng guro lang sa isang maliit na bayan. Ngayon, ako ay bahagi ng pamilyang Santiago, may pinsan, may biological na ina, at nakakaalam ng mga sikreto na hindi ko inakalang malalaman. Malaking pagbabago nga, sang-ayon si Gabriel. Para sa ating dalawa. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Marikit. Itutuloy ko ang resort, pero sa bagong disenyo na naayon sa kagustuhan ng komunidad, sagot ni Gabriel. At ikaw? Magpapatuloy ka ba bilang guro? Sagot ni Marikit. Mahal ko ang pagtuturo. Pero iniisip ko rin na magtayo ng foundation para sa mga estudyanteng mahihirap gamit ang parte ng mana na ibinigay sa akin ni Doña Consuelo. Magandang ideya yon, sabi ni Gabriel. Sa palagay ko, matutuwa si Eduardo sa planong iyon. Sa palagay ko rin, sagot ni Marikit, umiti habang iniisip ang kanyang ama. Alam mo, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit ginawa nila ang mga desisyong iyon. Ginawa nila iyon para protektahan tayo. Sang-ayon ni Gabriel. Sa sarili nilang paraan, sinubukan nilang gumawa ng tama. Nakatanggap si Gabriel ng text message at sinilip niya ang kanyang telepono. Si Nanay yan. Pauwi na raw siya mula sa session niya sa therapist. Gusto niyang kumain tayong 3 ng hapunan ng magkakasama. Napakabuti naman yon, sabi ni Marikit. Alam mo, hindi ko inasahan na magiging ganito kadali ang pagtatanggap niya sa akin. Si Nanay ay laging nangarap na makilala ka, sabi ni Gabriel. Tinanggap ka niya agad dahil matagal na niyang gustong gawin yon. At ikaw, tanong ni Marikit. Gaano kadali para sa iyo na tanggapin ang isang bagong pinsan? Ngumiti si Gabriel. Hindi naging mahirap, lalo na't ang pinsan ko ay isang matalino, malakas, at magandang babae na may pusong ginto. Namula si Marikit sa papuri. Salamat. Masaya ako na nakita ko ang bahay na iniwan ng aking ama at nalaman ang katotohanan. Pero higit sa lahat, masaya ako na nakilala kita at si Doña Consuelo.
Ang pamilya mo, paglilinaw ni Gabriel. Sang-ayon ni Marikit. Ang aking pamilya. Sa loob ng bahay, tumunog ang telepono. Pumasok si Gabriel para sagutin ito, habang si Marikit ay nanatili sa balkonahe, pinapanood ang araw na unti-unting lumulubog sa horizon. Sa kanyang palad ay hawak niya ang lumang susi ng bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ama, isang physical na representasyon ng nakaraan na nagdala sa kanya sa kasalukuyan at nagbukas ng landas para sa kanyang kinabukasan. Ang mga sikreto ng nakaraan ay nabunyag na, ang mga kasinungalingan ay nalantad, at ang katotohanan, gaano man kasakit, ay napalaya na. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakahanap si Marikit ng isang bagay na hindi niya inakalang muling makikita, isang pamilya, isang lugar kung saan siya kabilang, at isang pagkakataon para simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa likod niya, narinig niya ang mga hakbang ni Gabriel na bumabalik sa balkonahe. Marikit, tawag niya, may tumawag mula sa paaralan. Nagtatanong sila kung babalik ka para sa bagong school year. Ngumiti si Marikit, lumingon sa kanyang pinsan. Siyempre, babalik ako. Ang San Isidro ay ang aking tahanan ngayon, higit pa kaysa dati. Masaya akong marinig yon, sabi ni Gabriel. Dahil plano kong gumawa ng maraming pagbabago sa San Isidro, at kailangan ko ang tulong ng isang taong kilalang-kilala at minamahal ng komunidad. At iyon ay ako, tanong ni Marikit, natatawa. Walang iba, kumpirma ni Gabriel, iniabot ang kanyang kamay. Partners. Tinanggap ni Marikit ang kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ito. Partners. Sa malayo, ang mga ilaw ng bayan ng San Isidro ay nagsimulang kumislap habang lumalalim ang gabi. Ang maliit na bayan na nagsilbing tahanan ni Marikit sa loob ng 5 taon ay nagdala sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan, isang koneksyon sa kanyang nakaraan, isang pagkakataon sa kasalukuyan, at isang pangako para sa kinabukasan. Handa na ako, bulong ni Marikit sa hangin, handa na akong harapin ang kinabukasan, kasama ang aking pamilya.